Ang binatilyong ito ay nagdaan sa isang malaking trahedya, ngunit ang pag-ugali ng ina ay ganap na kakaiba nang ang kanyang anak ay nakaratay, hindi siya nagpapakain, ngunit tahimik na inilalagay ang tray ng pagkain at umalis nang ang bata ay nasa wheelchair. Sinadya pa niyang itulak ito sa tubig, hinayaan siyang magpumiglas at humingi ng tulong. Bakit ang isang inang nagpakasakit at umasa ng labis ay nagawang maging malupit sa kanyang sariling anak? Galit at pagkabigo ba ito o may iba pang masakit na katotohanang nakatago? Bumalik tayo ilang araw ang nakalipas, dinala ng binatilyong ito ang kanyang alagang baboy, masiglang lumapit sa kanyang kasintahan na mailayuning mag-propose, ngunit sa sandaling bubuin na sana ang di malilimutang sandali. Biglang umalma at tumakbo palayo ang baboy, kaya kailangang tumakbo ang dalawa na halos mahubaran para lang maabutan ito. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang habulan, nahuli rin nila ang salarin na sumira sa proposal. Hindi nagpalipas pa ng pagkakataon, hinugot agad niya ang singsing at walang pag-aalinlangan na tumango ang babae. Kahit hindi na sila masyadong bata, nagkatuluyan pa rin sila bilang mag-asawa sa hiyawan ng lahat. Na nirahan sila sa iisang bahay at nagkaroon ng mga matatamis na araw na halos ikahiya ng langaw na lumipad papasok. Si Yang Sun ngayon ay buntis at si Hasik naman ay nagbibilang ng bawat segundo na makita ang mukha ng kanilang panganay dahil hindi pa nila alam kung lalaki o babae. Kaya naman naghanda siya ng dalawang regalo, naghihintay ng araw na ipanganak ang prinsesa o prinsipe para ibigay. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikan ng isang araw, biglang dumating sa harap ng kanilang bahay ang isang grupo ng mga estranghero mula sa kumpanya ng konstruksyon. Dala-dala ang isang dokumento na humihiling na gibain ang buong farm ng baboy, ang lugar na kinalakhan ng 3 henerasyon ng kanyang pamilya. Sinabi nilang malapit nang dumaan doon ang Olympic torch relay at hindi maaaring lumabas sa international broadcast ang piggery dahil makasisira ito sa imahe ng bansa. Pagkatapos marinig ito, nagalit si Hasik at hindi siya pipirma dahil ang farm ay hindi lang pinagkukunan nila ng kabuhayan kundi kaluluwa rin ng kanilang mga ninuno. Kaya nagkaroon ng pagtatalo at tulakan sa pagitan ng dalawang panig habang mainit ang sitwasyon. Lumabas si Director Song mula sa kotse, walang sabi-sabi humarap siya at sinapak ang kanyang mga empleyado na ikinagulat nila. Tila nagpapakita sa mag-asawang Hasik na hindi siya basta-basta. Pagkatapos lumapit siya at naglabas ng isang mamahaling sigarilyo na inaanunsyo na imported mula sa Amerika. Ang bango ng usok ay halos humiling ang ilong na makalanghap nito at inalok niya si Hasik. Mahinahon siyang nagpaliwanag, ngunit matigas pa ring tumanggi si Hasik na pumirma. Sa huli, inalalayan niya ang kanyang asawa papasok ng bahay na iwan sa likuran ang galit na tingin at inis na mukha ni Director Song ng gabing iyon. Habang ang buong nayon ay nakalubog sa tahimik na pagtulog, biglang sumiklab ang matinding apoy mula sa farm ng baboy ng pamilya Hasik. Ang mag-asawang natutulog ay nagising sa sigawan ng mga taga-nayon. Paglabas nila, natigilan sila nang makita ang kanilang farm na nagnininga. Si Hasik ay napaluhod sa kawalan ng magawa, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na parabang nawalan siya ng sariling laman at dugo. Isang kapitbahay ang nagkwento na nakita niyang may mga tao mula sa kumpanya ng konstruksyon na naglilibot malapit doon, samantala si Yang Sun ay nakapulot ng upos ng sigarilyo at ang nakagulat sa kanya ay ito ang mismong imported na tatak ng sigarilyo na ginamit ni A.E. Song ilang araw. Pagkatapos, si A.E. Song ay kailangang humarap sa korte matapos siyang ireklamo ng mag-asawa. Ang taga-usig ay lumitaw kasama ang upos ng sigarilyo. Sa pag-asang ito ang magiging ebidensya na tatama mismo sa mukha ng masamang kalaban sa korte, inamin ni A.E. Song na totoo ngang iyon ang tatak ng sigarilyo na ginamit niya, ngunit hindi raw iyon nagpapatunay ng anuman dahil nagbigay siya sa maraming tao sa nayon na nanigarilyo ng ganoong uri. Kasama na si Hasik, ang testigo na dating nagpumilit na nakita niya ang anino ng mga estranghero ay biglang nagbago ng isip na sinasabing hindi siya sigurado kung tao o baboy ang nakita niya noong gabing iyon. Sunod-sunod na lumitaw ang mga tao sa korte na nagsasabi ng maling pahayag. Lumabas na silang lahat ay binayaran ni A.E. Song para gumanap sa papel ng pagtataksil. Dahil walang matibay na ebidensya, napilitan ang korte na magdeklara ng akitan. Umiti si A.E. Song sa kasiyahan. Samantala sina Hasik at Yang Sun na mabigat ang kalooban ay nagtinginan at hindi makapagsalita. Hindi sumuko, nagpa siya si Hasik na hanapin si Prosecutor Tesu. Dala ang huling ebidensya na isang recording ng boses mismo ni A.E. Song na nagbabanta sa pamilya ng testigo at pinipilit silang magsinungaling kung ayaw nilang mapahamak. Pagkatapos marinig ito, sinabi ng piskal na sapat na ito para sa apela, na huwag siyang mag-alala at ihanda ang mga dokumento. Ngunit hindi alam ni Hasik na pati ang piskal ay nabaluktot na rin ang pera ni A.E. Song sa daan pa uwi. Bigla siyang hinarang sa gitna ng tulay at may mga tauhan ni A.E. Song na nag-aabang sa magkabilang dulo. Isang masakit na kinalabasan ang nangyari nang siya ay saktan at ginawa ang eksena na parang isang self-inflicted death. Nang marinig ang balita, si Yang Sun ay labis na nagulat. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang asawang matigas tulad ng bato ay umalis sa mundong ito sa ganoong kahinang paraan. Gamit ang lahat ng kanyang intuition bilang isang asawa, sigurado siya na mayroong kaduda-dudang nangyari sa likod nito. Kahit nabuntis at nalulumbay, pinunasan ni Yang Sun ang kanyang mga luha at nagtungo kay Prosecutor Tesu upang kumbinsihin siyang muling imbestigahan. Sinabi
sinabi niya na ang kanyang asawa ay may malinaw na ebidensya at saka kung nagpakamatay, bakit walang bakas ng pagpupumigla sa kanyang liig. Ngunit ang piskal ay nagpakita ng simpatsya, nag-arte ng pagiging makatao at pagkatapos ay binago ang takbo ng sitwasyon. Sinabi niya na minsang bumisita sa kanya si Hasik habang lasing at naghambog tungkol sa pagpapakamatay at hindi nagbigay ng anumang ebidensya. Hindi niya alam na ang lalaking nasa harap niya ay siya ring tumanggap ng suhol mula sa mismong taong sumakit sa kanyang asawa. Umuwi siya na lubos ang kawalan ng pag-asa. Si Yang Sun ay walang magawa sa isang sistemang kinontrol ng pera, ngunit pagtingin niya sa kanyang tiyan, pilit siyang bumangon kahit na kailangan niyang mabuhay sa gitna ng libu-libong kapaitan. Nagpasya siyang panatilihin ang bata dahil iyon na lang ang natitira kay Hasik at sumumpa siyang bibigyan niya ito ng mas magandang kinabukasan kaysa sa kanyang mga magulang pagkatapos ng lahat ng pagkalugi at trahedya na dumating sa kanyang buhay. Nagpasya si Yang Sun na pumunta sa ibang probinsya upang magsimulang muli. Pinili niyang manirahan sa isang bagong farm para ipagpatuloy ang naudlot na pangarap ng kanyang asawa. Nagsimulang magbulungan ang mga residente sa nayon nang maamoy din nila ang mabahong amoy mula sa malayo at sa paglipat lang ng hangin ay aabutin na ang buong nayon. Kaya isang magandang umaga nagdatingan ang mga tao sa harap ng kanyang bahay. Balak niyang makipag-usap ng mahinahon, ngunit may paninindigan. Ngunit nang makita nila si Yang Su na malaki na ang tiyan at mabait ang mukha, lahat sila ay natigilan. Ang usapan ay lumiko sa direksyon na hindi inaasahan. Nagkwentuhan at nagtawanan sila ng labis na nakalimutan na nila ang orihinal na dahilan ng kanilang pagpunta. Maya-maya lang ay naalala nila at sabay-sabay na bumalik sa pangunahing paksa. Hiniling ng punong bayan kay Yang Sun na itigil ang pag-aalaga ng baboy dahil sa dami ng reklamo mula sa mga taga-nayon. Subalit hindi pumayag si Yang Sun. Kalmado rin niyang isa-isang binanggit ang mga ginawa ng mga tao sa paligid niya na nakakapagdulot ng abala sa kanya. Ang palitan ng salita ay naging pagtatalo at ang tugatog ay nang biglang nag-away. Ang dalawang buntis naghawakan sa buhok na nagdulot ng gulat sa buong nayon kahit na ginawa ng lahat ang kanilang makakaya para umawat na natiling magulo ang sitwasyon. Biglang hinawakan ni Yang Sun ang kanyang tiyan at huminga ng malalim. Nagsimula na siyang manganak. Nagmamadali silang dinala siya sa loob ng bahay. Ang mga taong nagpunta para magreklamo sa amoy ay biglang naging isang eksperto at dedikadong team ng mga komadrona. At pagkatapos sa gitna ng sigawan at ng ingay ng mga baboy sa kulungan, isang matabang sanggol na lalaki ang isinilang. Ang unang iyak ay umalinggaw na tila nagpapakalma sa lahat ng nasa paligid. Pinangalanan ni Yang Sun itong Kang Ho, ang pangalan na matagal nang pinili ng kanyang asawa noong ang bata ay isa pa malabong imahe sa sinapupunan. Ngunit maya-maya pa ang katunggaling buntis ay inatake rin ng sakit ng tiyan at isang pangalawang panganganak ang nangyari pagkatapos nito. Sa pagkakataong ito, isang anghel na batang babae ang lumabas at pinangalanan itong Mizu, na nagpahayag sa lahat ng naroroon na ang tadhana ay talagang alam kung paano magplano ang dalawang bata na isinilang sa pagitan ng kulungan ng baboy sa gitna ng mabahong amoy at pag-aaway sa gitna ng galit at pagkatapos ay luha ng kaligayahan ay tila mahigpit na nakatali sa pamamagitan ng tinatawag na kapalaran. Ang oras ay mabilis lumipas na parang aso na tumatakbo sa bukid. Si Kang Ho at Mizu ay lumaking magkasama at naging isang hindi mapaghihiwalay na pares. Ng si Kang Ho ay kailangang humarap sa kanyang mga kaklase na palaging ginagawang biro ang amoy ng dumi ng baboy. Si Mizu na isang matapang na babae ay laging tumatayo upang parusahan ang mga nambubuli na nagpatahimik sa kanila agad. Si Kang Ho ay isang tunay na bookworm na nakabaon lang sa kanyang mga libro at walang alam kundi pag-aaral. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi dahil sa kanyang kalikasan kundi resulta ng patakaran sa pagpapalaki na itinakda ni Yang Sun. Simula pa noong siya ay buntis, sumumpa siya na ang kanyang anak ay kailangang maging isang prosecutor anuman ang mangyari, upang isang araw ay maprotektahan niya ang sarili at mabuking ang mga taong gumagamit ng pera para apihin ang mga inosente. Kaya kahit si Kang Ho ay nagkamali lamang ng 3 tanong sa 100 item sa isang pagsusulit, nakasimangot pa rin si Yang Sun na hindi na siya nakakain ng isang buong pagkain ng maayos. Ang dahilan ay dahil ang busog na tiyan ay nakakabigat ng mata at sa ganoong paraan hindi siya makapag-focus, at kung hindi siya makakapag-focus paano siya magiging prosecutor? Naniniwala si Yang Sun na parang nakaukit sa bato at si Kang Ho naman ay tahimik na nilulunok ang gutom at hinanakit araw-araw, isang bagay na hindi niya inasahan na magiging pinakamasakit na pagkakamali sa kanyang buhay bilang isang ina. Samantala si Mizu kabaligtaran sa sitwasyon ni Kang Ho. Lumaki siya sa isang pamilya na ang pag-ibig ay napalitan ng ingay ng pag-aaway. Isang araw nang makita niya ang pasa sa paligid ng mata ng kanyang ina, agad na naisip ni Mizu ang kanyang ama na isang mapanakit at kilalang playboy noong sandaling iyon ay sumasayaw kasama ang isang babae sa bar. Hindi kailangang magsalita ng malakas o umiyak. Si Mizu ay lumapit lamang at bumulong ng isang pangungusap, kung ayaw mong maging death anniversary mo ngayon, umuwi ka. Sa maliit na mga mata na iyon ay may karunungan at katapangan na higit sa kanyang edad. Ang oras ay patuloy na lumipas. Si Kang Ho at Mizu ay mga binata at dalaga na ngayon ang kaarawan nilang dalawa. Naghanda si Mizu ng isang espesyal na kimbap para ibigay kay Kang Ho, ngunit pagkatapos kumagat ng ilang beses isinara na ni Kang Ho ang takip. Ayaw na niyang kumain pa. Na ikinagulat ni Mizu, seryoso siyang nagpaliwanag na ang pagkain ng marami ay nakakaantok at kapag inaantok hindi siya makakapag-focus sa pag-aaral.
opisyal at hindi siya magiging prosecutor, naramdaman ni Mizu na walang katwiran ang dahilan na iyon. Pinayuhan niya itong pumili ng ibang propesyon kung hindi siya masaya, ngunit yumuko lang si Kang Ho dahil sa isip niya bukod sa tatlong salitang prosecutor, wala na siyang ibang alam. Mula pagkabata ang kanyang buhay ay parang isang if na ininstall ng kanyang ina na nagbibigay direksyon, at ngayon kung patayin ang navigation, hindi niya alam kung saan lilikon nang aalis na sana sila sa silid na tuklasan nilang nakakandado na pala ang pinto mula sa labas. Ang dahilan pala ay ang pakanan ni Samsik, ang palakaran na kaklase nilok niya ang pinto sa intensyon na biruin si Kang Ho, ngunit hindi niya inaasahang ikinulong din niya ang taong gusto niya. Si Kang Ho ay nag-alala, habang si Mizu naman ay nagpakita ng labis na kagalakan sa sitwasyon na ito. Sa bahay, si Yang Sun ay naghanda ng isang emergency brain boosting feast para sa kaarawan ng kanyang anak. Ang bawat ulam ay maingat na pinili batay sa pamantayan na kumain ka at makakuha ng mataas na marka, nguyain mo at makapasa ka sa kolehiyo. Umupo siya at naghintay sa harap ng hapagkainan, ngunit matagal siyang naghintay at hindi pa rin dumarating ang pamilyar na anino. Pagkatapos, inanyayahan ni Yang Sun ang ina ni Mizu kasama ang isang grupo ng mga tao sa nayon para hanapin ang dalawa. Isa-isa silang nagtanong sa lahat ng dako at sa huli natagpuan nila ang bahay ni Samsik. Pagkarinig na binanggit si Mizu ang mukha ng binatilyo ay nag-iba at agad niyang napagtanto ang emergency, kaya dali-dali siyang tumakbo papuntang eskwelahan kung saan niya kinandado ang pinto para lang biruin si Kang Ho, ngunit hindi niya inaasahang nakulong din niya ang kanyang crush. Samantala sa saradong silid, si Mizu ay biglang nabarahan ang lalamunan at wala nang ibang pagpipilian si Kang Ho, kaya iniligtas niya ang kaibigan at ginawa ang lahat para makuha ang candy sa mismong kritikal na sandali. Ay biglang binuksan ni Samsik at ng isang grupo ng mga tao sa nayon ang pinto at sumugod sa kanilang harapan. Isang eksenang mahirap ilarawan sa salita ang nakita nila, kung saan si Kang Ho ay nasa posisyong nagsasagawa ng rescue, nakatayo. Silang lahat ng matagal na hindi alam kung anong laro ang ginagawa ng dalawang bata sa saradong silid. Hindi pa sila nakakapagpaliwanag, hinila na silang pauwi ng kanilang mga ina. Ang oras ay lumipas. Si Kang Ho ay pumasok sa pinakamahalagang yugto ng kanyang buhay bilang estudyante, ang university entrance exam, ang unang hakbang para maging prosecutor. Tulad ng inilatag ng kanyang ina simula pa noong siya ay nasa duyan, si Mizu ay hindi nagpalipas ng pagkakataon na pumunta at suportahan siya. Ngunit ang tadhana ay patuloy na naglaro ng masama habang si Kang Ho ay humakbang patungo sa silid ng pagsusulit. Sa kabilang banda, si Mizu ay biglang nabangga ng isang motorsiklo, natumba siya at si Kang Ho ay natigilan at hindi nakapag-isip. Agad bumalik siya at agad dinala ang kanyang kaibigan sa ospital. Sa kabutihang palad, si Mizu ay hindi malubhang nasaktan, ngunit nang magising siya, hindi niya maiwasang magulat nang malaman na dahil sa kanya si Kang Ho ay nakaligtaan ang pinakamahalagang pagsusulit. Pag-uwi niya, agad siyang humarap sa isang bagyo ng ina dahil pagkatapos ng maraming taon ng pagpapalaki, ang kanyang anak ay nag-drop out sa university entrance exam dahil sa isang babae sumabog. Ang unang digmaan ng mga salita sa pagitan ng mag-ina at iyon din ang unang pagkakataon na naglakas loob si Kang Ho na sumalungat sa kanyang ina. Pagkatapos ng pagtatalo, malamig na ipinagbawal ni Yang Sun ang pagtatagpo ng dalawa. Isang araw, si Mizu ay hindi sinasadyang nakita si Kang Ho na nagtatrabaho sa isang maliit na kainan sa gilid ng daan. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa tuwa nang makita siya muli, ngunit nakaramdam din siya ng lungkot dahil sa buong panahong iyon nawala siya ng walang paalam. Sa pagkakataong ito, nagpahayag siya na siya ang susuporta sa kanyang paglalakbay upang maging isang prosecutor at magiging isang matatag na suporta. Kaya sila ay lumipat at nagsama, nagsimula ng buhay kung saan ang pag-ibig ang pinakamalaking pag-aari. Araw-araw si Kang Ho ay nakatuon sa pag-aaral ng seryoso, habang si Mizu naman ay naging isang babaeng all-around manager na gumagawa ng lahat ng bagay tulad ng pagluluto, paglalaba, paglilinis hanggang sa paglabas para magtrabaho at kumita ng pera para sa kanilang buhay. Siya ay kasintahan, ina at tahimik na kasama, handang isakripisyo ang lahat para makapag-focus si Kang Ho sa kanyang pag-aaral. Hanggang sa isang araw, biglang dumating si Kang Ho sa nail salon kung saan nagtatrabaho si Mizu. Nagdala siya ng magandang balita, ang honor roll na nagpapahayag na siya ang top-notcher sa law school. Niyakap ng dalawa ang isa't isa sa malaking kaligayahan para sa kanila. Hindi lang iyon isang tagumpay, kundi patunay ng walang humpay na pagsisikap sa isang mahirap na paglalakbay. Pagkatapos noon, patuloy silang namuhay ng magkasama ng mahinahon, ngunit malalim, at iyon din ang pinakamagandang oras sa kanilang buhay. Ang kanilang pag-ibig ay parang isang musika na banayad, ngunit mainit na akala mo ay tatagal hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Ngunit isang araw nang walang babala, nagpaalam si Kang Ho. Ang dahilan ay nanatili sa kanya tanging ang katahimikan at malungkot na tingin. Ang paliwanag, si Mizu ay parang naubusan ng lakas. Ang lahat ng emosyon ay sumabog sa loob niya, ngunit hindi niya masabi. Nakatayo siya roon, ang dalagang nag-alay ng lahat, ngunit ang tugon ay isang paghihiwalay na walang malinaw na dahilan. Pagkatapos ng maraming taon, si Kang Ho ngayon ay isang mahusay na prosecutor. Natupad niya ang pangarap ng kanyang ina. Ngayon ay nilapitan niya si Chairman Song, ang taong sumakit sa kanyang ama noong nakaraan. Tila sinasadya niyang lapitan ito. Tinulungan ni Kang Ho si Im Isong na harapin ang lahat ng negatibong balita tungkol sa kanya dahil sa mga ginawa ni Kang Ho. Natutuwa si Im Song at dahil naulila si Kang Ho sa ama
ama noong bata pa siya inalok niya itong maging adoptive son at labis itong ikinatuwa ni Kang Ho. Sa kabilang banda si Mizu ay nagpatuloy sa kanyang pagiging nail technician, mayroon na siyang kambal ngayon. At hindi pa rin malinaw kung sino ang ama ng mga bata kahit na nagtatrabaho siya sa bansa. Nagsinungaling siya sa kanyang ina na siya ay nakatira sa Amerika, nagpapadala pa rin siya ng pera buwan-buwan sa kanyang ina para sa pagpapalaki ng dalawang bata. Ngayon ang kaarawan ni Kang Ho, nagdala si Yang Sun ng maraming masasarap na pagkain para sa kanya. Kahit nasa kwarto siya, sinadya niyang iwasan ang kanyang ina. Sa loob ng maraming taon tila pinutol ni Kang Ho ang komunikasyon sa kanyang ina. Maraming beses siyang tumawag ngunit hindi niya kailanman sinagot. Sa pamamagitan ng security guard, tinanong niya ang lahat tungkol kay Kang Ho. Maayos ba ang kanyang kalusugan? Madalas ba siyang malasing o napapagod? Sinabi ng gwardiya na maayos ang lahat, wala siyang problema. Pag alis ni Yang Sun, hindi nakalimutang iwan ang kanyang numero ng telepono sa security guard. Kung may kakaiba kay Kang Ho, pakiusap, ipaalam mo sa akin. Dali-dali siyang kumain ng isang piraso ng cake at sinabi sa sarili, siguro abala lang siya. Sa loob alam ni Kang Ho na si Artist Tesu ay may kalamangan sa halalan ng pagkapangulo. Nagplano siyang lapitan ito. Kinabukasan, nagkita sila ni Amy Tesu, ang piskal na sumira sa kanyang pamilya noon. Alam niyang may anak na babae si Amy Tesu. Sinimulan ni Kang Ho na lapitan ang babae. Pagkatapos ng ilang sandali, naging magkasintahan sila. Ng gabing iyon, dinala ni Hayaong si Kang Ho upang ipakilala sa kanyang pamilya. Pagkatapos umalis ang mag-ina para iwanan silang dalawa, ang lalaki at ang magiging biyenan, upang makapag-usap. Dito binalaan ni Amy Tesu si Kang Ho. Ang dalawa ay kailangang maghiwalay sa loob ng isang linggo. Gusto niyang ipakasal ang kanyang mahal na anak na babae sa ibang pamilyang mayaman. Tila alam niya rin kung sino talaga si Kang Ho. Ngunit si Kang Ho ay may hawak na ebidensya na si Amy Tesu ay may anak sa kanyang sekretarya. Ibinigay niya ito kay Chairman Song, ngunit kopya lang ang ibinigay niya. Gusto niya na opisyal siyang kilalanin ni Amy Song bilang kanyang anak upang magkaroon ng sapat na karapatan si Kang Ho na pakasalan ang anak na babae ni Amy Tesu. Gamit ang ebidensya na iyon, nilapitan ni Amy Song si Amy Tesu. Hiniling niyang hayaan ang dalawa na magsama. Ipinahayag din ni Amy Song na si Kang Ho ay opisyal na niyang anak. Pagkatapos nito, nagkita ang tatlong lalaki. Papayag si Amy Tesu na ikasal ang dalawa kung tutulungan siya ni Kang Ho sa isang bagay. Iyon ay ang patayin ang kanyang kerida at ang kanyang anak. Na labas ng gabing iyon, ginawa ni Kang Ho ang hiniling ni Amy Tesu. Nilagyan niya ng pampatulog ang sekretarya. Pagkatapos ay walang awa siyang itinulak ang mag-ina sa ilog. Kinuhanan pa niya ito ng video para ipadala kay Amy Tesu. Nang matapos ang misyon para maging anak ni Chairman Song, kailangan ni Kang Ho ang kumpirmasyon ng kanyang biological mother. Ngayon ay umuwi sila ni Hayaong para gawin iyon. Samantala si Yang Sun ay labis na natutuwa nang malaman niyang uwi ang kanyang anak kasama ang magiging manugang. Naghanda siya ng lahat mula sa buhok hanggang sa damit para hindi siya mapahiya sa harap ng minamahal na anak ng congressman. Dumalo rin ang lahat ng tao sa nayon upang salubungin si Kang Ho. Pagbalik niya, lumapit ang punong bayan upang makipagkamay at bumati. Ngunit hindi man lang siya pinansin ni Hayaong. Pagkatapos inakay ni Yang Sun ang dalawa papasok sa bahay. Sobrang saya niya na hindi pa niya natatanggal ang tag price sa kanyang damit. Ngunit ang pangunahing layunin ni Kang Ho sa pag-uwi ay hindi ang bumisita sa kanyang ina. Sinabi niya ang tungkol sa pag-aampon sa kanya ni Chairman Song na ikinagulat niya. Tinutulan niya ito mabuti ang pagkakaroon ng pera at kapangyarihan, ngunit hindi mo maaaring putulin ang koneksyon sa iyong ina. Sumagot si Kang Ho, hindi ba iyan ang gusto mo? Nasaktan siya sa sinabi niyang iyon, ngunit nilagdaan pa rin niya ito upang sundin ang gusto ng kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, umalis agad si Kang Ho sa harap ng kawalang magawa ni Yang Sun. Pinilit pa ring humabol ng ina. Nagbigay siya ng isang pakete ng paboritong mungbian pancake ng kanyang anak. Malamig siyang umalis nang walang paalam. Ang lahat ng tao sa nayon ay lumabas at sinumpa ang walang utang na loob na anak na iyon. Nagpakita pa rin ng kalmado si Yang Sun sa harap ng lahat, ngunit ang loob niya ay naninikip. Nang umalis sila ng konti, pinahinto ni Kang Ho ang sasakyan at itinapon ang regalo na ibinigay ng kanyang ina. Sa galit, uminom siya ng isang bote ng tubig para kumalma. Pagkatapos ay nagpalit sila ng driver ni Hayaong. Mula rito, nagsimulang sumapit ang bangungot ng kanyang buhay. Maya-maya pa nakatulog na si Kang Ho. Nahulog din ang scarf ni Hayaong sa kanyang leg. Pinahinto niya ang kotse para pulutin ito. Biglang isang truck ang dumiretso kay Kang Ho. Nahulog ang sasakyan sa gilid ng ilog na ikinagulat ni Hayaong. Si Kang Ho ay isinugod sa ospital sa malubhang kalagayan. Si Ina Yang Sun ay hindi makapagtimpi sa sandaling iyon. Siya ay umiyak ng malakas nang makita ang kalagayan ng kanyang anak. Pagkatapos ng operasyon, nailigtas si Kang Ho, ngunit dahil sa pinsala sa utak at gulugod, siya ngayon ay parang halaman. Sa kabilang banda, si Chairman Seo ay nakatanggap ng balita at agad siyang tumakbo sa ospital at tila naintindihan niya ang problema. Nag-utos siyang imbestigahan ang driver ng truck, ngunit nasunog ang truck. Hindi alam ang pinanggalingan ng sasakyan at wala ring nakitang fingerprints o anumang bakas. Lumalabas na ang aksidente ay isang setup ng mag-amang Artist Tesu at Hayaong. Nilagyan niya ng pampatulog ang bote ng tubig para inumin ni Kang Ho. Sadyang ibinaba niya ang scarf at sumalpok ang truck tulad ng napagkasunduan. Tumawag si Chairman Seo kay Tesu at si Seo ay nagsalita sa mapang-akit na tono. Bakit ang anak ng inyong mambabatas ay mapalad na hindi naroroon sa sasakyang iyon? Sa kabilang banda, si Tesu ay nagkunwari na labis na nasasaktan nang malaman ang balita tungkol kay Kang Ho. Tila nagdududa na si Seo kay Tesu na siyang nasa likod nito. Paulit-ulit na tinawagan ni Ina Yang
Sun ang kanyang magiging manugang na si Hae Yaong ngunit hindi niya ito makontak sa kabila ng maraming beses na pagsubok. Paglipat ng eksena, si Mijo ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang dalawang anak. Tumakbo siya sa isang dayuhang tindahan sa tabi ng kalye na para bang gusto niyang maniwala ang kanyang mga anak na siya ay nasa Amerika. Nagtanong ang dalawa, sino ang lalaki sa likod ni Mama? Ngunit paglingon niya, wala siyang nakita. Tumakbo si Mijo at sinundan pa rin siya ng taong iyon. Sinugod niya ang lalaki, ngunit lumabas na si Samsik pala iyon, nakararating lang galing sa bilangguan dahil sa pagnanakaw. Bago umalis, pinayuhan ni Mijo si Samsik na huwag nang makisali sa pagnanakaw at maghanap ng marangal na trabaho. Pagbalik kay Kang Ho, nagsimula siyang magkamalay sa tuwa ng kanyang ina. Ngunit siya ngayon ay parang isang 7 taong gulang na bata, nawala ng lahat ng alaala. Gayunpaman, mas masaya ang pakiramdam niya dahil doon. Nagpa siya si Yang Sun na iuwi si Kang Ho para mas maalagaan. Sinubukan niyang tulungan itong maalala ang kahit kaunti, ngunit hindi niya magawa. Si Kang Ho ay parang isang masamang bata, araw-araw ay ayaw niyang kumain. Tumayo si Yang Sun sa harap ng larawan ng kanyang asawa. Sinabi niya sa sarili na magiging ayos lang ang lahat, kaya niyang buhayin ang kanyang anak muli, turuan siyang kumain, umupo, tumayo, at lumakad tulad noong bata pa siya. Sa ganitong paraan, inalagaan niya ang mga baboy at ang kanyang anak at pumunta pa sa simbahan upang manalangin. Nang malaman ito ng mga taga-baryo, nagdala sila ng maraming masustansyang bagay para kay Kang Ho, kabilang ang gamot at mga aklat gabay sa rehabilitasyon para sa mga paralisado. Lubos na nagpasalamat si Yang Sun sa mga ginawa nilang ito. Maraming araw ang lumipas ngunit wala pa rin kinakain si Kang Ho. Ayaw niyang mamatay ng dahan-dahan ang kanyang anak. Biglang nasabi ni Kang Ho na ang pagkabusog ay nakakaantok, hindi makapag-aral, mga salita na palagi niyang ipinapaalala sa kanya noong bata pa siya. Labis na nagsisisi si Yang Sun sa kanyang maling paraan ng pagpapalaki. Sinabi niya, ayos lang, kumain ka lang, ginawa ko iyon dahil mahal na mahal kita. Gusto kong mamuhay ka ng masaya at ayaw kong mamuhay ka tulad ng buhay ng iyong ama at ina. Nagmakaawa siyang patawarin siya ni Kang Ho. Pagkatapos, kumain din siya ng kanyang mga unang subo ng kanin na lubos na ikinatuwa ng kanyang ina. Samantala, natagpuan ni Chairman Seo ang kinaroroonan ng driver na bumangga kay Kang Ho. Ngunit napakaduda na siya ay naglogout na, ibig sabihin, nagpakamatay o namatay. Bago iyon, mas lalo pang nakumbinsi si Seo na si Mambabatas Tesu ang nasa likod ng lahat. Kinagabihan, inilagay ni Ina Yang Sun ang paboritong robot ni Kang Ho sa harap niya at pagkatapos ay lumabas siya para sagutin ang telepono. Sa loob, sinusubukan niyang abutin iyon. Pagbalik niya, nagulat siya nang makitang nakakalat ang robot sa gitna ng bahay. Napagtanto niya na nakakakilos na ang kanyang anak. Tinulungan ni Yang Sun si Kang Ho na subukan itong muli, ngunit hindi niya magawa. Sa mga sumunod na araw, hindi na niya sinubuan ng pagkain si Kang Ho. Sadyang inilagay niya ang kanin sa harap niya upang makakain siya ng mag-isa. Bukod pa rito, marami siyang sinasaliksik sa internet na mga paraan upang matulungan si Kang Ho na maibalik ang pakiramdam sa kanyang mga kamay. At ang mangyayari ay nangyari. Si Kang Ho ay kumuha ng kanyang sariling mga unang subo ng kanin. Napuno ng labis na kagalakan si Yang Sun sa tagpong iyon ng kanyang anak. Pagkaraan ng ilang panahon, lalong gumaling si Kang Ho at nakaupo na siya sa wheelchair. Ngunit dahil sa kaluluwa ng isang 7 taong gulang na bata, ang kanyang matatalik na kaibigan ay ang kambal na anak ni Mijo. Ang dalawa ay naglalaro at itinulak si Kang Ho pababa sa burol. Pag-uwi niya, naparusahan siya ng kanyang ina tulad ng ibang mga bata. Pagkatapos ay dumating ang lola ng dalawang bata at sinaway sila. Bakit ninyo ginawa iyon kay Tito Kang Ho? Bakit ninyo siya tinawag na Kang Ho nang walang paggalang? Ang kambal ay sabay na sumagot, 7 taong gulang pa lang siya. Ganoon din si Kang Ho, palagi niyang iniisip na siya ay isang bata, sa harap ng kawalan ng magawa ng lahat. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ipinaliwanag ni Yang Sun kay Kang Ho na siya ay 35 taong gulang na, ngunit dahil may sakit siya ay pansamantala siyang 7 taong gulang. Lahat ay gustong bumalik sa pagkabata, gusto ko rin, ngunit ikaw, Kang Ho ko, ang pinakamapalad na napili. Ito ay isang biyayang pagkakataon, isang pagkakataong mabuhay muli. Hinihimok kitang mamuhay ng masaya at huwag kang panghinaan ng loob. Iyan ang magpapasaya sa akin. Naghanap si Chairman Seo kay Tesu. Nagbigay siya ng ebidensya na nag-aakusa kay Tesu sa pag-uutos sa driver na magdulot ng aksidente at pagkatapos ay tinapos niya ang driver upang manahimik ito. Bukod pa rito, may ebidensya rin si Seo na bago maganap ang aksidente, ang anak ni Tesu ay bumili ng maraming pampatulog. Dito, inilabas din ni Tesu ang kanyang baraha. Ang dahilan kung bakit sinubukan niyang patayin si Kang Ho ay dahil alam niya ang pagkatao nito bilang anak ni Hasik sa sunog noon. Binalaan din ni Tesu si Seo na tila alam ni Kang Ho kung sino ang pumatay sa kanyang ama, kaya niya nilapitan si Chairman Seo. Ngunit hawak ni Seo ang record ni Kang Ho. Sinabi niya na wala siyang pakialam kung ano ang layunin ni Kang Ho sa paglapit sa kanya dahil hawak niya ang ebidensya ng korupsyon ni Kang Ho. Gusto niya lamang gamitin ito habang may halaga pa. Pumunta si Ina Yang Sun sa lumang apartment ni Kang Ho upang ilipat ang lahat ng gamit pauwi. Ito ang lugar na matagal na niyang gustong puntahan kahit isang beses lang dahil palaging iniiwasan ni Kang Ho ang kanyang ina tuwing dinadalaw siya nito. Sa likod ng malaking larawan na ito ay ang lugar kung saan nakatago ang maraming lihim na dokumento ni Kang Ho. Hindi niya alam kung ano ang mga ito. Pagdating sa opisina ni Kang Ho, saka lang nalaman ni Ina Yang Sun na ang kanyang anak ay hindi isang matuwid na taga-usi. Maraming tao ang nagreklamo at nagmumura kay Kang Ho dahil sa mga kaso na hinawakan niya. Habang nagmamaneho pa uwi, puno ng pag-iisip, biglang may tumawid na aso sa kalsada na nagpilit sa kanyang huminto bigla. Sa likuran, isang sasakyan ang bumangga sa kanya. Gusto ng lalaki na magbayad siya para sa kanyang bagong biling sasakyan. Hindi sumang-ayon si
Yang Sun at nag-away silang dalawa. Sa sandaling iyon, nakita niya ang maraming gintong bar sa kahon ni Kang Ho. Nagsimula siya, napaniwalaan ang sinabi ng lahat tungkol sa kanya dati. Kahit nawala ng alaala si Kang Ho ngayon, sinigawan pa rin ni Yang Sun ang kanyang anak. Nais niyang maging isang taga-usig ito upang tulungan ang mga kaawa-awang nilalang at hindi upang gawing masamang tao na puro suhol at pangurakot lang ang alam. Bakit hindi mo tulungan ang mga biktima ng kawalang katarungan? Sinisi niya ang sarili sa pagpapalaki sa kanyang anak na maging isang masamang tao. Kahit hindi maintindihan ni Kang Ho ang nangyayari, nakadama siya ng pagsisisi nang makita niyang umiiyak ang kanyang ina. Pagkatapos, nagyakapan ang mag-ina habang umiiyak. Samantala, si Mijo ay nagtatrabaho ng may pag-aalala nitong mga nakaraang araw. Ang mga nagpapautang ay dumarating. Bago yon, ang kanyang kinakapatid na babae ay umalis ng may malaking halaga ng pera at nag-iwan sa kanya ng malaking utang. Nagplano siyang ibenta ang nail salon na ito, bayaran ang utang at umuwi sa probinsya upang manirahan. Nang gabing iyon, dinala ni Kang Ho ang bola upang isauli sa kanyang matatalik na kaibigan. Nakatayo sa gate, tinawag ni Kang Ho ang dalawang maliliit na kaibigan. Pagkaraan ng ilang sandali, may nagbukas ng pinto at iyon ay si Mijo. Natigilan siya ng ilang segundo nang makita si Kang Ho sa ganitong kalagayan, ngunit pagkatapos ay isinara niya ang pinto ng mahigpit. Hindi niya pa rin nakakalimutan ang araw na iyon nang walang awa siyang iniwan ni Kang Ho. Nang buksan ng dalawang bata ang pinto, wala na siya. Pagpasok ni Mijo sa loob ng bahay, ikinuwento ng kanyang ina ang lahat tungkol kay Kang Ho. Pagkatapos ay inutusan niya ang dalawang bata na huwag nang makipagkita pa sa kanya. Inilahad din niya sa kanyang ina na uwi na siya upang manirahan dito at hindi na siya aalis pa. Pagkatapos umuwi ni Kang Ho, sinabi niya sa kanyang ina na nakakita siya ng isang magandang babae, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit sumasakit ang kanyang puso, na ikinataka ng kanyang ina. Kinaumagahan, pumunta si Kang Ho sa bahay ng kanyang dalawang kaibigan. Akmang kakatok na sana siya nang tawagin siya ng kanyang ina dahil sa appointment niya para sa check-up. Ibinato niya ang bola sa gate at umuwi. Sa sandaling iyon, nakita niya ang pamilya ni Mijo. Tumayo si Kang Ho sa malayo, pinagmamasdan siya at napansin din iyon ng babae. Dito niya nalaman na Mijo ang pangalan niya. Samantala, upang gumaan ang loob ng kanyang anak tungkol sa nangyari kay Kang Ho, sinabi ni Tesu na nilapitan siya nito ng mailayunin. Maging si Kang Ho mismo ang gumawa ng masama sa sarili niyang asawa at anak dahil lang sa gusto kanyang makasama. Nakaramdam si Hae Yaong ng matinding pagkabigla sa mga larawang iyon, ngunit hindi pa rin siya naniniwala sa sinabi ng kanyang ama. Sobra itong walang katuturan. Dahil nakita niya si Mijo na gusto ang aso ng asawa ng pinuno ng nayon, naghanda si Kang Ho ng bago niyang alagang hayop, isang kaibig-ibig na bi. Sinadya ni Kang Ho na dumaan sa bahay ni Mijo. Doon niya nakita ang dalawa niyang maliliit na kaibigan. Nagtanong siya kung sino ang babae sa bahay nila. Nakalulungkot, tumakas ang biik at hinabol ito ng tatlong magkakaibigan. Sa sandaling iyon, tumakbo ito patungo kay Mijo. Nang makita ang eksena ng tatlong tao sa wheelchair, nagsimula siyang mag-isip ng kung ano. Pagkatapos, tinulungan din ni Mijo si Kang Ho na hulihin ang biik. Nang makita niya si Kang Ho, nakaramdam pa rin siya ng hiya. Mula sa malayo, nakita niya ang kanyang ina na papalapit at natakot si Kang Ho na mapalo, kaya tumakas siya kasama ang dalawang bata. Doon, nakilala din ni Yang Sun si Mijo. Pumasok sila sa bahay at nag-usap. Sinabi ni Yang Sun na, kaya pala ikaw ang madalas banggitin ni Kang Ho. Pagkatapos, iginiit ng bata na ipakita ang aso kay Mijo at pinilit pa akong bumili ng isa pang aso. Nang gabing iyon, pumunta ang mga tauhan ni Chairman Seo sa bahay ni Kang Ho upang hanapin ang orihinal na kopya tungkol sa pagkakaroon ni Tesu ng isang illegitimate na anak. Ngunit nang makita nila si Kang Ho, napilitan silang magtago sa kabinet. Sa labas, dumating din ang mga tauhan ni Tesu upang patayin si Kang Ho. Ngunit nang bunutin na niya ang kutsilyo upang gawin ang kanyang balak, hinarang siya ng dalawang lalaki. Nagsugod ng awayan ang dalawang panig, ngunit paano lalaban ang isa laban sa dalawa? Agad tumakas ang lalaki. Pagbalik ni Yang Sun sa bahay, isinalaysay ng kanyang anak ang mga nangyari, ngunit hindi siya naniwala sa mga walang katuturang sinasabi ni Kang Ho. Pagkatapos, inutusan niya itong linisin ang lahat ng dumi ng baboy na nagkalat sa bahay. Kinaumagahan, nang bumalik siya nang wala ang gusto niya, nagalit si Seo sa dalawang lalaki. Alam niyang sinusubukan ni Tesu na patayin si Kang Ho, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na protektahan ito bago makuha ang orihinal na kopya. Samantala, nakita ni Kang Ho na nahulog ni Mijo ang kanyang wallet habang sumasakay sa bus. Tumakbo siya para kunin ito at sinubukang habulin si Mijo. Ngunit paanong aabutan niya ito? Naglakad siya sa buong kalye para hanapin siya at isauli iyon. Naghahanap si Mijo ng lugar para magbukas ng nail salon, ngunit dahil masyadong mataas ang upa, hindi siya makahanap ng angkop. Habang nasa tindahan upang bumili ng pestisidyo para sa kanyang ina, tinulungan niya ang isang matandang babae na gamutin ang kanyang nasugatang kuko. Hindi niya sinasadyang narinig na walang nail salon sa lugar na ito. Sinabi ni Mijo na naghahanap din siya ng angkop na lugar para magbukas. Sinabi ng may-ari, may bakante pa rito. Kung gusto mo, maaari kitang bigyan. Labis na natuwa si Mijo na hindi niya kailangang magbayad ng kahit isang sentimos para sa upa. Samantala, habang tinitingnan ni Kang Ho ang bag, inagaw ng magnanakaw ang wallet. Dinampot niya ang isang mansanas at binato ito sa ulo ng magnanakaw. Nahulog ang wallet sa kalagitnaan ng kalsada at tumakas ang magnanakaw. Inakala ng lalaking ito na sinasadya ni
Kang Ho na kunin ang kanyang bag kahit paulit-ulit itong tumatanggi. Sakto namang dumaan si Mijo at nakita si Kang Ho, kaya agad siyang tumakbo upang tulungan ito. Ibinigay ni Kang Ho ang wallet kay Mijo at sinabi na nahulog niya iyon sa hintuan ng bus. Ang kanyang ina ay naroon din at isinama silang dalawa pa uwi. Nang gabing iyon, hindi sinasadyang nakita ni Samsik si Kang Ho na nangingisda sa gilid ng ilog. Hindi pa niya alam na si Kang Ho ay naging bata na at nawala ng alaala. Naalala ni Samsik ang nangyari noong pumunta siya kay Kang Ho upang humingi ng tulong pagkatapos ng pagnanakaw. Ngunit binaliwala ni Kang Ho ang kanyang mga pakiusap at kalaunan ay nakulong si Samsik. Hinawakan ni Samsik ang kwelyo ni Kang Ho at sinigawan ito. Sinabi ni Kang Ho na isusumbong niya kay ina, kaya natigilan si Samsik sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, si Kang Ho ay pumunta sa bahay ng kanyang dalawang maliliit na kaibigan. Doon, nagtanong si Mijo, bakit gabi na at hindi ka pa umuwi, mag-aalala ang iyong ina. Sinabi niya na mga anak na ang baboy nila, kaya hindi uuwi ang kanyang ina. Alam ng dalawang bata na hindi pa kumakain si Kang Ho, kaya pilit nila itong hinila papasok sa bahay sa kabila ng pagpigil ni Mijo. Habang kumakain, sinabi ng batang si Seojin, mukhang pamilya tayo, kasama si ina Mijo, at tinawag si Kang Ho na ama. Nagtanong si Kang Ho kay Mijo tungkol sa ama ni na Ejin at Seojin. Narinig daw niya na ingot daw ang lalaking iyon na nagpatawa kay Mijo ng pilit. Dito, hiniling din niya na huwag na siyang bumalik dito at huwag nang makipagkita pa kina Seojin at Ejin. Sa madaling salita, huwag na siyang magpakita pa sa kanya na labis na ikinabalisa ni Kang Ho. Natulala si Kang Ho at nagtanong kay Mijo, napakasama ko bang tao noon? Hindi nakasagot si Mijo. Pagkatapos, nagpaalam siya sa lahat at umalis. Pagkagising niya kinabukasan, hinanap ni Kang Ho ang kanyang ina sa buong bahay, ngunit hindi niya ito nakita, kaya nagpasya siyang tawagan ito. Samantala, si Ina Yang Son ay isinugod sa ospital dahil sa patuloy na pananakit ng tiyan. Doon, hindi siya makapaniwala sa katotohanan nang ipaalam ng doktor na mayroon siyang late-stage stomach cancer. Halos bumagsak ang kanyang espiritu. Hindi siya nag-alala para sa kanyang buhay, kundi para kay Kang Ho at kung paano ito mabubuhay nang wala ang kanyang pangangalaga. Kasabay nito, dumating din si Kang Ho sa ospital. Nagmadali siyang lumapit sa kanyang ina ngunit nadapa. Sinubukan niyang tulungan itong makabangon habang umiiyak. Pagkatapos, binitawan niya ang kamay nito at sinabi, Kang Ho, tumayo ka ng mag-isa, at tahimik siyang umalis. Nais niya na matuto ang kanyang anak na mamuhay ng mag-isa, na masanay sa lahat ng bagay nang wala ang kanyang ina sa tabi niya. Matapos malaman na mayroon siyang late-stage stomach cancer, tila bumagsak ang kalooban ni Yang Son. Inihanda niya ang lahat para kay Kang Ho sakaling wala na siya sa tabi nito. Sino ang tatawagin kapag nasira ang kuryente o tubig? Ano ang gagawin kapag nagkasakit? Ngunit kapag nagutom siya, hindi niya alam kung paano makakaraos si Kang Ho ng mag-isa. Tumingin si Yang Son sa larawan ng kanyang asawa. Sinabi niya sa sarili na hindi siya maaaring imag-logout, ibig sabihin, mamatay. Kinaumagahan, naglabas ng saloobin si Kang Ho sa dalawa niyang maliliit na kaibigan. Napakakaiba ng kanyang ina nitong mga nakaraang araw. Hindi na siya gaanong nagsasalita at mukha siyang malungkot at ayaw ngumiti. Pagkatapos noon, tumakbo din si Yang Son, ngunit ibang-iba ang kanyang mukha. Mas masaya na siya tulad ng dati. Nagtaka ang dalawang bata sa sinabi ni Kang Ho. Nang araw na iyon, Kang Ho ay binubuli ng isang grupo ng mga estudyante sa daan. Sa kabutihang palad, nakarating ang kanyang ina sa oras upang harapin ang mga batang ito at tulungan siyang makauwi. Tinuruan niya itong lumaban sa mga bumubuli sa kanya. Tawagin mo silang iyon iyong asong lalaki sa harap nila. Ginaya ni Kang Ho ang kanyang ina kahit ayaw niyang magmura. Ibinigay ni Yang Son ang mahahalagang bagay sa kanyang anak. Ito ang mga papeles ng bahay at savings book. Ipinagbilin niya sa anak na huwag itong ibigay kaninuman. Sa mga sumunod na araw, patuloy niyang tinuruan si Kang Ho ng lahat ng bagay, mula sa pag-aalaga ng mga baboy para magkaroon ng pambili ng bigas hanggang sa mga teknik sa pagtatanim ng patatas. Umaasa pa rin siya na balang araw, kapag wala na siya, makakapagsarili ang kanyang anak at makakabuhay sa sarili niya. Nang gabing iyon, umuwi si Mijo at nakita ang kanyang anak na umiiyak. Nagtanong siya at nalaman ang dahilan. Nakaramdam ng lungkot ang bata dahil sa sauna, laging kasama ng kanyang mga kaibigan ang kanilang mga ama. Dahil doon, patuloy na humingi ng ama ang bata na nagpabigla kay Mijo. Isang araw, nagkaroon ng outbreak ng sakit sa kambingan sa nayon. Napilitan ng gobyerno na ipakul ang buong kawan ng kambing. Pagkatapos noon, ang babuyan ni Yang Son ay kinailangan ding sirain dahil malapit ito sa sentro ng sakit. Labis siyang nasaktan nang makita niyang kinuha nila ang kanyang mga baboy. Tila lahat ng bagay sa mundong ito ay laban sa kanya. Ang mga masasamang bagay ay patuloy na dumarating. Nang umagang iyon, sa nail salon ni Mijo, pinag-uusapan ng lahat ang kawawang pamilya ni Yang Son. Nagtaka ang may-ari, bakit kaya pumunta siya rito ng napakaaga para bumili ng pestisidyo. Nakaramdam ng kakaiba si Mijo. Natakot siyang gumawa ng masama si Yang Son. Bigla siyang umalis sa trabaho at tumakbo pabalik sa pagkagulat ng lahat. Samantala, ang mag-ina ay bumisita sa puntod ng kanyang ama, asawa, na may dalang pestisidyo sa kamay. Tila gusto na niyang tapusin ang lahat. Nagbukas si Yang Son ng bote ng gamot, ngunit hindi niya ito maibigay kay Kang Ho para inumin ng kanyang ina. Bagaman hindi alam ni Kang Ho kung ano iyon, inosente siyang nagsabi sa kanyang ina, "Dali, inumin na natin iyan at bumalik na tayo para kumain dahil gutom na ako. Kailangan din nating pakainin ang mga baboy sa bahay."
Dadami sila at ibabalik natin ang farm, di ba, Nay? Sa mga salita ng kanyang anak, nanatili lamang natahimik si Yang Sun at nakatingin sa kanya. Sa kabilang banda, tumakbo si Misoo sa bahay ni Kang Ho. Tumawag siya ngunit walang sumasagot. Mas nag-alala siya sa masasamang senaryo na naiisip niya. Bigla, ang mag-ina ay nasa likod niya. Nakita ni Misoo ang bag ng pamatay peste na tinatangkang itago ni Yang Sun. Kinuha niya ito at nagsalita. Pag-uwi mo, ibigay mo ito sa farm ng iyong ina. Pagkatapos, umalis si Misoo. Pagkatapos, bumalik siya at sinabi kay Kang Ho, pwede ka bang sumama sa akin at kay Seojin sa sauna bukas? Labis na natuwa si Kang Ho at nagkasundo silang magkita kinabukasan ng umaga. Kinabukasan, pumunta si Misoo sa bahay ni Kang Ho kasama ang kanyang mga anak. Pagkatapos, gusto ring sumama ni Samsik. Sa loob ng sauna, inalagaan ni Kang Ho si Seojin na parang isang tunay na ama. Nang makita ito, nakipag-agawan din si Samsik na gawin iyon. Sa telebisyon, nakita ni Kang Ho si Taeso na nagtatalumpati para sa kanyang kampanya. Nagsimula siyang may maalalang kaunti tungkol sa lalaki. Sa labas, naghihintay si Misoo at dumating din si Yang Sun para sunduin si Kang Ho. Ang dalawang bata ay labis na nasiyahan dito. Inanyayahan ni Seojin si Kang Ho, magsauna ulit tayo sa susunod na linggo, ha? Siyempre, agad na pumayag si Kang Ho. Pagkatapos, masaya silang nagpaalam sa isa't isa. Dinala ni Yang Sun si Kang Ho sa rehabilitation center. Mula noon, mananatili siya roon para alagaan ng mga doktor. Nagtanong si Kang Ho kung mananatili ba ang kanyang ina kasama niya, ngunit hindi maaari. Inikayat niya itong maging mabait doon at gagaling siya at makakalakad ng normal. Sa oras na iyon, susunduin siya ng kanyang ina. Ngunit ayaw ni Kang Ho iyon. Gusto lang niyang manirahan sa tabi ng kanyang ina. Nagmakaawa siyang isama siya ng kanyang ina, ngunit tumanggi ito. Pilit na pinigilan ni Yang Sun ang kanyang emosyon at umalis. Pag-uwi, nagplano siyang tapusin ang kanyang buhay. Iniwan niya ang sulat para sa kanyang anak, tiningnan ang litrato ng buong pamilya sa huling pagkakataon. Samantala, tumakas si Kang Ho mula sa rehabilitation center. Mag-isa siyang naghanap ng daan pa uwi sakay ng kanyang wheelchair. Inihanda na ni Yang Sun ang lahat, handa nang umalis. Ang sandaling sinipa niya ang upuan ay eksakto ring sandali na tinatawag ni Kang Ho ang kanyang ina sa labas ng bakuran. Binuksan niya ang pinto at nakita niya ang kanyang ina na naghihirap doon. Lumapit si Kang Ho at niyakap ang kanyang ina. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng pagmamahal ng ina ay mas dakila kaysa kailanman. Tumayo siya gamit ang kanyang lumpong mga binti, tinulungan ang kanyang ina na makatakas sa kamatayan. Hindi makapaniwala si Yang Sun sa kanyang nakita. Umiyak siya at tinanong ang kanyang anak, tumayo ka lang, di ba? At niyakap si Kang Ho ng mahigpit. Pagkatapos, sinabi niyang subukan niya ulit, ngunit wala siyang sinabi. Tiningnan ni Kang Ho ang lubid at may naintindihan siya. Tinalikuran ni Kang Ho ang kanyang ina at umalis sa ulan kahit na sumisigaw ang kanyang ina sa likuran. Sa labas, nakita ni Kang Ho si Misoo at bigla siyang umiyak ng malakas. Tinulungan siyang gamutin ni Misoo ang sugat sa kanyang kamay doon at ikinuwento niya ang lahat sa kanya. Dinala ako ng nanay ko sa isang hindi pamilyar na lugar at umalis siyang mag-isa para pumunta sa mas magandang lugar. Hindi naniniwala si Misoo na ganoon ang kanyang ina. Hindi ganoon ang nanay mo. Pero kung totoo yan, tiyak na may dahilan siya. Siguro ayaw niyang sabihin ngayon pero isang araw, maunawaan mo ang lahat. Nagtaka si Kang Ho kung bakit niya alam. Sinabi ni Misoo na minsan ay iniwan din siya. Hindi niya alam kung ano ang dahilan, ngunit gusto niya talagang malaman ang dahilan. Nang makita si Kang Ho na ganoon, siguradong hindi niya malalaman iyon. Sa labas, nakita siya ni Yang Sun at tinawag siya sa gitna ng ulan. Pag-uwi, humingi ng tawad ang kanyang ina kay Kang Ho dahil sa ginawa niya. Walang emosyon siyang nagtanong sa kanyang ina kung ano ang dahilan. Ipinaliwanag niya sa kanya na, masama ang pakiramdam ko. Masakit ang tiyan ko. Kung ganoon, kailangan kong pumunta sa ospital at kailangan ko ng mag-aalaga. Ayokong maging pabigat kay Kang Ho. Sumagot siya, ang sakit ko ba ay isa ring pabigat sa iyo, Nay? Agad na itinanggi ni Yang Sun iyon. Tawad na humihingi ng paumanhin si Xin dahil mali ang nasabi niya, wala nang sakit ang anak niya. Nakatayo pa ito kanina lang, makakalakad siya. Tatakbo at makakalinga sa ina, kaya gusto ni Xin na subukan niyang tumayo para makita niya, ngunit sa maraming pagkakataon, hindi pa rin niya ito nagawa. Itinulak ni Xin si Kang Ho habang umuulan, dinala siya sa isang ilog at itinulak doon. Hinayaan siyang magwala at humingi ng tulong ngunit gusto niyang iligtas ang sarili niya. Walang pwedeng tumulong sa iyo habang buhay kung gusto mong mabuhay. Tumayo ka mag-isa tulad kanina. Sinadya siyang itulak ni Xin papalayo, ngunit hindi pa rin niya nagagalaw ang kanyang mga binti. Pagbalik sa bahay, patuloy na pinag-aralan ni Xin ang mga tagubilin sa Tsi at sa mga sumunod na araw. Ibinato muli ni Xin si Kang Ho sa ilog pagkatapos ay nagpunta sa rehabilitation center at humingi ng tulong kay Chief Hong para sa acupuncture. Dahil dito, mas malaki ang naging pag-unlad ni Kang Ho ng husto. Nakakakilos ang kanyang mga binti habang naglalakad sa tubig. Dahil dito, hindi maiwasang matuwa si Xin. Naalala ni Xin ang sandali noong bata pa si Kang Ho sa unang paghakbang niya tulad ng isang bata. Sa kabilang banda, nag-uusap ang mga tao sa nayon. Dahil sa kaawa-awang kalagayan ng pamilya ni Xin, gusto nilang gumawa ng isang bagay upang tulungan siya. Pagkatapos noon, nagkasundo ang lahat na bumili
ng bagong dekuryenteng wheelchair para kay Gang-ho. Ito ay matibay at mas madaling gamitin para sa kanya kapag gumagalaw. Sumagot si Mijo sa tawag ng kanyang anak, sinabi ng mga bata, "Inay, nakauwi na si tatay." Nagmaneho si tatay ng bagong kotse papunta sa bahay natin. Nagtaka si Mijo at agad siyang sumakay ng taxi pa uwi. Sa loob, hinahabol at sinasaktan ng kanyang ina ang lalaking ito. Inaakusahan siyang iniwan ang kanyang anak sa kabila ng patuloy na pagtanggi ng lalaki. Kinuha ng ina ang larawan nilang magkasama para patunayan ito. Ngunit ang larawang iyon ay ginawa lang ni Mijo na kumuha ng larawan kasama ang lalaki para lokohin ang pamilya niya. Lumabas na dumating ang lalaki para maningil ng utang. Bago iyon, ang kinakapatid na babae ni Mijo ay kumuha ng pera sa lalaki. Humiling siya kay Mijo na bayaran ito sa buwang ito. Kung hindi, isisiwalat niya ang address ni Mijo sa ibang nagpapautang. Noong araw na iyon, inihanda na ng lahat sa nayon ang regalo para kay Gang-ho. Marami silang nagtipon sa harap ng tarangkahan ng bahay niya upang sorpresahin ang pamilya, kaya itinago nila ang wheelchair. Sinabi ni Chief Hong na gustong-gusto nilang makita si Gang-ho dahil matagal na nilang hindi siya nakikita. Pumasok agad si Xin sa bahay upang tawagin si Gang-ho. Sa labas, naghahanda ang lahat na sorpresahin siya. Lumabas si Gang-ho na nakatayo sa kanyang mga binti tulad ng isang normal na tao na ikinagulat ng lahat. Hindi sila makapaniwala sa nakita nila. Masayang-masaya sila para kay Gang-ho. Sa likod, ang tatay ni Samsik ay pumasok na may dalang wheelchair upang sorpresahin si Gang-ho. Sa pagkakita niya sa tanawin, hindi niya maiwasang mabigla at matumba. Pagkatapos, nagtipon ang lahat upang magdiwang para kay Gang-ho sa loob ng bahay. Tinanong ni Mijo si Xin tungkol sa nangyari noong nakaraang araw na gusto niyang mag-self-checkout. Hinawakan ni Xin ang kamay ni Mijo at sinabing hindi na mangyayari iyon muli. Pagkatapos noon, labis na gumaan ang pakiramdam ni Mijo. Noong gabing iyon, nakatanggap ng tawag si Xin mula sa gwardiya sa lumang apartment complex ni Gang-ho. Kinaumagahan, agad siyang nagpunta doon. Dito, sinabi ng gwardiya na humingi ng pabor sa akin si Gang-ho na ibigay sa iyo ang liham na ito kung sakaling wala na siya dito. Kinuha ni Xin ang liham habang lumuluha. Sa liham, nagpadala si Gang-ho ng mga salita ng pagmamahal para sa kanya. Palagi kong naaalala ang mga pagkaing niluto mo, inay. Ang maliligayang alaala ninyong dalawa noong una, humihingi ako ng paumanhin dahil ilang beses kitang iniiwasan. Hindi kita tinawagan o madalas na binisita. Ngunit inay, lagi akong nasa mga alaala ng nakaraan noong kasama ko pa kayong dalawa ni tatay. Pag uwi, nagtaka si Xin dahil hindi pa kailanman nakikipag-usap sa kanya si Gang-ho sa ganitong paraan. Tila alam na niya kung ano ang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Ngayon, nagpunta si Xin at Gang-ho upang magpakuha ng souvenir picture. Pagkatapos nilang magpakuha ng larawan, gusto ni Xin na kumuha ng larawan niya lang. Tila iniisip niya ang masamang mangyayari sa kanya sa hinaharap. Pag uwi, tinuruan niya si Gang-ho kung paano lumuhod at magbigay galang kapag may bumibisita. Para itong kanyang libing sa hinaharap, ginawa ni Gang-ho ang ipinagawa ng kanyang ina bagamat wala siyang alam. Pagkatapos noon, tiningnan niya ang litrato ng pamilya at may naalala siya. Sa liham, sinabi ni Gang-ho na, lagi akong nasa alaala ng pamilya. Agad niyang kinuha ang litrato at sa likod nito ay may memory card. Kinaumagahan, hinanap ni Xin ang tatay ni Samsik. Gusto niyang humiram ng computer para tingnan ang memory card. Tinuruan siya nito kung paano gamitin ang computer. Ngunit nang mag-login siya sa data, kailangan ng password. Sinubukan ni Xin na ilagay ang kaarawan ni Gang-ho, ngunit hindi ito tumugma. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, inilagay niya ang kanyang sariling kaarawan at tumugma ito. Labis na natuwa ang mag-ina. Naglalaman ang memory card ng mga diary entry ni Gang-ho noong una, kung saan nakatala ang mga kwento tungkol sa kanyang buhay at ang dahilan kung bakit niya pinili ang pag-aaral ng batas, ang pangarap na palagi ang gustong matupad ng kanyang ina. Noong araw na iyon, nag-isa si Gang-ho na pumunta sa korte. Gusto niyang tingnan ang mga file ng kaso ng kanyang ama, ngunit tinanggihan siya. Pagkatapos noon, nagpunta siya sa himpilan ng pulisya. Nagmakaawa siya na hayaan siyang tingnan ang mga record ng investigasyon noong taon na iyon, ngunit muli ay tinanggihan nila ang kanyang kahilingan. Sinabi ng pulis na, kapag naging piskal ka na, pwede mo nang gawin ang gusto mo dito. At sa ganoon, walang awa nilang pinalaya si Gang-ho, isang estudyante lang ng batas. Wala siyang karapatan. Mula noon, naunawaan ni Gang-ho ang sinabi ng kanyang ina, kailangan mong magkaroon ng kapangyarihan. Sa ganoon, walang sinuman ang pwedeng magpawalang halaga sa iyo. Kaya, lalo siyang nagsikap sa pag-aaral. Pagkatapos ng 5 taon sa kolehiyo, nagtapos si Gang-ho na valedictorian. Pagkatapos noon, nagkaroon siya ng masayang panahon kasama si Mijo. Ngunit upang makalapit kay Taeso, ang prosecutor na nag-frame sa kanyang ama noong una, kinailangan ni Gang-ho na makipaghiwalay kay Mijo. Ayaw niyang madamay si Mijo sa gulo na ito. Ayaw niyang malagay sa panganib ito. Sapat siyang matalino upang maunawaan kung anong klaseng tao si Taeso. Nang maging prosecutor, kwalipikado na si Gang-ho para makuha ang mga file ng kaso noong taon na iyon. Mga dokumento na may kaugnayan sa kanyang ama. Ang pagpanaw ng ama ni Gang-ho ay simula din ng mapait na tadhana ng mag-ina. Pagkatapos, hinanap ni Gang-ho ang saksi noong nakaraang taon. Dito, humingi ng paumanhin ang matanda sa pamilya ni Gang-ho dahil nagsinungaling siya sa korte tungkol sa sunog ng sakahan ng ama ni Gang-ho. Ang nasa likod ng pagbabanta na gawin iyon ay walang iba kundi si Chairman Song. Pagkatapos noon, nagpunta si Gang-ho sa himpilan ng pulisya na may bagong pagkakakilanlan. Hiniling niya na ibigay sa kanya ang mga dokumento ng investigasyon tungkol sa pagpanaw ng kanyang ama. Sa personal na nakita ni Gang-ho ang mga larawan ng kanyang ama, masasabing iyon ang unang pagkakataon na nakaugnayan niya ito. Gamit ang mga dokumentong iyon,
iyon, hinanap ni Gang Ho ang pulis na humawak sa kaso noong taon na iyon. Iniisip niya na hindi iyon self-checkout dahil ang mga marka sa liig ay walang senyales ng pagpipiglas o pagpupumiglas mula sa biktima. Sa tingin niya ay may pumatay sa kanya at ginawa lang na peking eksena ang lahat. Itinanggi ng matanda ang lahat ng iyon. Sinagot siya ni Gang Ho at tinanong kung bakit siya yumaman ng ganoon na nakabili pa ng bahay at sasakyan. Binalaan ni Gang Ho ang matanda at umalis upang lapitan si Chairman Song. Tinulungan ni Gang Ho ang pamangkin ni Chairman Song na maging walang sala sa kaso ng pagpatay sa isang tao. Dahil dito, nakuha niya ang tiwala ni Chairman Song upang kolektahin ang mga ebidensya ng krimen ni Chairman Song. Ang kaso tungkol sa sekretarya ay peking eksena lamang na ginawa ni Gang Ho upang makuha ang impormasyon ng krimen ni Tae-soo. Nangako si Gang Ho na tutulungan niya ang sekretarya na tumakas mula sa South Korea. Sa halip na patayin ito tulad ng ipinangako niya kay Tae-soo. Dinala ni Gang Ho ang mag-ina sa baybayin upang tumawid sa border. Naghanda siya ng pera at peking pasaporte para sa kanya. Pagkatapos, nagmaneho siya papunta sa ibang lugar, itinulak ang sasakyan at ni-record ang video at ipinadala kay Tae-soo na para bang natapos na niya ang misyon. Sa mismong araw na naaksidente si Gang Ho, umuwi siya kasama ang anak ni Tae-soo. Humingi siya ng kumpirmasyon mula kay Xin upang opisyal na maging anak ni Chairman Song. Itinago niya ang memory card sa litrato ng pamilya. Pagkatapos noon ay naaksidente si Gang Ho, isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagkatapos basahin ang lahat ng mga diary entry na iyon, nagmakaawa si Xin kay Gang Ho na huwag nang maghiganti kahit na wala siyang maalala ngayon. Naalala niya ang mga dokumento na kinuha niya sa apartment ni Gang Ho noon. Dito, nalaman niya ang dahilan kung bakit laging malamig si Gang Ho sa kanya. Gusto lang niya maghiganti para sa kanyang ama. Natakot si Xin na malalagay sa panganib si Gang Ho dahil sa mga dokumento, kaya sinunog niya ang lahat ng iyon. Gusto niyang mamuhay ang kanyang anak ng bagong buhay at kalimutan ang mga alaalang iyon. Kinaumagahan, sumakit ang tiyan ni Xin kaya kailangan niyang pumunta sa ospital para magpa-check up. Habang naghihintay, narinig niya ang mga tiyahin sa tabi niya na nag-uusap tungkol sa kanilang mga anak na lalaki. Nagbago agad ang kanilang ugali matapos magpakasal. Pagkarinig niya nito, biglang may naisip si Xin sa kanyang isip, kailangan kong hanapan ng asawa ang aking Gang Ho. Kung mamamatay man ako, may mag-aalaga sa kanya. Pag-uwi, gusto niyang pamunuan ni Gang Ho ang farm ng baboy. Gusto niyang buuin niya itong muli ng mag-isa. Nagtanong si Gang Ho sa kanyang ina, hindi na ba ako magiging prosecutor? Mabait siyang sumagot, mula ngayon, hindi ka na isang prosecutor. Kailangan mong patakbuhin ang farm at mamuhay ng masaya. Huwag mo nang subukan pang alalahanin ang anuman, mamuhay ka lang ng tulad ngayon. Noong gabing iyon, pinuntahan ni Xin ang lahat sa nayon. Nahihiya niyang ipinakita ang kanyang kagustuhan na hanapan si Gang Ho ng isang asawa. Agad na pumayag si Chief Hong. Gusto niyang siya ang mag-ayos ng kasal para kay Gang Ho. Masayang pumayag ang lahat. Kinaumagahan, tinulungan ni Xin si Gang Ho na ayusin ang buhok. Ngayon, sasabihan niya itong mag-date. Kinuha niya ang kahon ng alahas at ipinaliwanag kay Gang Ho para ito sa mapapangasawa mo. Pagkatapos, maninirahan kayong magkasama, pamamahalaan ang farm at lahat. Nagtanong si Gang Ho, si Mijo ba, inay? Ngunit sinabi ng kanyang ina na hindi siya pwede. May mahal si Mijo sa kanyang puso na nasa Amerika. Kaya, hindi siya pwedeng makasama mo. Nalungkot si Gang Ho pagkatapos ng sinabing iyon. Pagkatapos, dumating din ang mga kapitbahay upang tulungan si Gang Ho. Inihanda nila ang buhok, make-up at pinili ang damit niya kasama ang kurbata na regalo ni Mijo noong una. Lumabas si Gang Ho at humanga ang lahat. Gwapo pa rin siya tulad noong prosecutor pa siya. Sa blind date, bukod kay Chief Hong bilang matchmaker, nandoon din ang mga artista sa nayon. Labis nilang pinuri si Gang Ho na siya ang pinakakarapat-dapat na binata sa nayon, na ang makakakuha sa kanya ay parang nanalo sa lottery na ikinahiya ni Xin. Ganon din si Chief Hong. Ipinakita niya ang maraming sertipiko ng pagkilala noong nag-aaral pa si Gang Ho. Mula noong bata, napakatalino na ng apo ko. Si Gang Ho, na nakaupo sa tapat, ay kumikilos pa rin na parang bata na ikinabahala ng kanyang ina. Nagduda ang panig ng babae at marami pang babae ang sumunod. Ngunit sa mga kilos at galaw ni Gang Ho, mahirap para sa sinumang babae ang tanggapin siya. Sa ganoon, sa loob ng isang araw, kinailangan ni Chief Hong na mag-ayos ng higit sa 10 blind date, ngunit lahat sila ay tinanggihan si Gang Ho. Pagkatapos, sinabi ni Gang Ho sa kanyang ina na gusto niyang pumunta sa tindahan upang bumili ng pamatay peste at naunawaan niya ang ibig sabihin ng kanyang anak. Gusto lang niyang makita si Mijo. Pagtalikod niya, tumakbo na agad si Gang Ho at nawala. Sa kabilang banda, habang tinutulungan ni Mijo ang matanda na ayusin ang mga kuko, sinabi ng matanda ang mga salita ng panunukso sa kanya. Pagkatapos noon ay ang kanyang mga mapang-abusong kilos na ikinagalit niya. Sinipa agad ni Mijo ang matanda na manyakis na iyon. Nagkaroon ng pag-aaway sa pagitan nila. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Gang Ho at pinigilan ang matanda. Galit pa rin si Mijo. Gusto niyang sumugod ngunit patuloy siyang pinigilan ni Gang Ho. Pagkatapos noon, may motorsiklo na sumugod papunta kay Mijo. Biglang naalala ni Gang Ho ang mga alaala noong una. Mabilis niyang hinila si Mijo. Nakita niyang may sirop sa ulo ni Gang Ho, kaya labis siyang nag-alala. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga alaala
bahala. Hinalikan niya si Mijo at gumanti si Mijo tulad ng nangyari sa nakaraan. Sa malayo, nakita ni Xin ang lahat at tahimik siyang umalis. Noong gabing iyon, napaisip si Mijo tungkol sa halik kaninang hapon. Sinisi niya ang sarili niya na nababaliw na talaga siya. Sa mismong sandaling iyon, tumakbo si Gangho sa kalsada. Nang makita niya ito, labis siyang nahihiya kaya itinakip niya ang plastic bag sa kanyang ulo. Nang makita ito, lumapit din si Gangho upang batiin siya. Inakala ni Mijo na hahagkan niya siyang muli, ipipikit niya ang kanyang mata at naghihintay. Ngunit hindi. Gusto lang ni Gangho na kunin ang pagkain na nakakapit pa sa kanyang bibig. Dahil sa labis na hiya, nagsalita si Mijo upang iwasan si Gangho. Dito, sinabi niya na gusto niya si Mijo na ikinagulat nito. Pagkatapos, nagpaalam si Gangho at mabilis na umalis. Kinaumagahan, gusto ng empleyado ni Xin na ipakilala kay Gangho ang isang Vietnamese na babae. Natuwa siya dito. Pagkatapos noon, pumunta siya at ang lahat upang makita ang babae. Nang tingnan niya ang litrato ni Gangho, pinuri niya ito na napakagwapo. Pagkatapos, pinakita rin sa kanya ng lahat ang video ni Gangho. Nakita ng dalaga na napakabait ni Gangho. Gusto niya itong mabuti kaya labis na natutuwa ang lahat. Pagkatapos, ipinakita niya ang kagustuhan niyang makita si Gangho ng personal. Agad na pumayag ang lahat. Tumakbo si Chief Hong upang batiin at pasalamatan ang dalaga sa Vietnamese. Noong gabing iyon, pinuntahan ni Xin si Mijo. Isiniwalat niya na magpapakasal na si Gangho. Ang dalaga ay nagmumula sa Vietnam upang magtrabaho dito. Sinabi niya na, tila gusto ka ni Gangho ng labis, ngunit may asawa at pamilya ka na at parang hindi niya iyon naunawaan. Kaya, maaari mo bang kumbinsihin si Gangho para sa akin? Bukas, pupunta ang dalaga upang makita si Gangho. Wala na akong maraming panahon. Dahil sa sinabing iyon, nagtanong si Mijo, may problema ka ba? Dito, isinawalata din niya na mayroon siyang cancer at hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Pag-uwi, ikinwento ni Mijo ang lahat ng nangyari sa kanyang ina. Naalala niya ang araw na nakipaghiwalay siya kay Gangho. Noong araw na iyon, balak niyang ibunyag kay Gangho na buntis siya, ngunit hindi niya ito nagawa. Matapos ipanganak ang dalawang bata, dahil nakita niya na nakikipag-date si Gangho sa ibang babae, hindi na niya gustong sabihin ito kay Gangho. Lumapit ang ina ni Mijo at nagtatanong kung may nakakaalam na ba nito. Pinayuhan niya ang kanyang anak na huwag piliin si Gangho dahil napakahirap mag-alaga ng may sakit. Gusto niyang panatilihing lihim ni Mijo ang sikreto na ito. Pagkatapos, bumagsak siya nang malaman ang nakakagulat na balita na iyon. Kinaumagahan, naghahanda si Mijo upang ayusin ang damit at buhok ng kanyang anak. Pagkatapos, sinabihan niya ang dalawang bata na pumunta sa bahay ni Gangho. Gusto niyang ibunyag ang pagkakakilanlan ng ama ng mga bata. Sa loob, ginising ni Xin si Gangho dahil may date siya sa Vietnamese na babae ngayon, ngunit ayaw niya dahil si Mijo lang ang nasa puso niya. Pagkatapos noon, nahilo siya at nawala ng malay doon. Nagpanik si Gangho at hindi niya alam kung ano ang problema ng kanyang ina. Sa labas, patuloy na kumakatok si Mijo, ngunit wala siyang nakita. Kasabay nito, dumating din ang babae na may date kay Gangho. Nagtanong siya tungkol sa bahay ni Gangho at nagpakilala na pumunta siya upang makita ang pamilya niya. Pagkatapos, nagmamadaling tumakbo palabas si Gangho. Sinabi niya ang tungkol sa sitwasyon ng kanyang ina at mabilis na tumakbo papasok ang lahat. Ang babae ay nag-alaga na dati ng mga pasyenteng may kapansanan. Kaya may kaunti siyang kaalaman kung paano bigyan ng first aid si Xin. Samantala, patuloy na tumatawag si Mijo sa ambulansya at sinabihan ang dalawang bata na umuwi. Pagkatapos, ginamit ni Mijo ang sasakyan ni Xin upang dalhin ito sa ospital dahil masyadong matagal kung maghihintay pa sila ng ambulansya. Habang nasa daan, dahil sa sobrang bilis ng pagmamaneho, patuloy na sumisigaw at humihingi ang mga pulis na huminto sila. Sinubukan ni Gangho na ipaliwanag sa kanila. Pagkatapos noon, sumulong ang dalawang pulis upang hawiin ang daan para sa kanila. Matapos maihatid ng ligtas si Xin sa ospital, tinawag ng mga doktor si Gangho upang ipagbigay alam ang kalagayan ng kanyang ina. Tumakbo din si Mijo at sinabing sa kanya na lang sabihin ng doktor dahil baka hindi ito maintindihan ni Gangho. Ngunit pinigilan ito ni Gangho. Gusto niyang manatili at pakinggan ang lahat dahil si Gangho na ngayon ang tagapag-alaga ng kanyang ina. Matapos marinig ang kalagayan ng kanyang ina, tila bumagsak ang langit sa harap ni Gangho. Tumakbo siya patungo sa kanyang ina. Paulit-ulit na sumisigaw si Gangho na, "Gumising ka, inay. Umuwi ka na sa akin. Patawarin mo ako, inay. Mula ngayon, susundin na kita. Hindi na ako magiging prosecutor. Mula ngayon, hindi ko na gusto si Mijo." Sa ganoon, nagsumamo siyang magising ang kanyang ina. Sa labas, narinig ng dalaga ang lahat. Naramdaman din niya na nagkamali siya ng pinuntahan. Sa kabilang banda, narinig ng ina ni Mijo ang dalawang apo na nagkukwento tungkol sa sitwasyon ni Xin. Dinala siya ng kanyang ina at ni Tito Gangho sa ospital. Agad siyang tumawag kay Mijo. Dito, umupo si Mijo at aliwin si Gangho. Noong nagkasakit ka, palaging nasa tabi mo ang iyong ina upang alagaan ka. Kaya mula ngayon, ikaw naman ang tumayo sa tabi niya at maging lakas niya. Sa sandaling iyon, biglang dumating ang nanay ni Mijo. Inutusan niya ang kanyang anak na tanggalin ang kamay niya kay Gangho. Ngunit pagkatapos ay bumaba ang boses niya at tinanong ang kalusugan ng nanay ni Gangho. Sinabi niya na umuwi ang kanyang anak at alagaan ang dalawang bata at siya na ang mag-aalaga dito. Nang pinutol
ni Mijo ang kanyang ina, sinaktan siya ng kanyang ina, ang walang hiya na bata na ito, ayaw pa ring umuwi. Sa loob ng silid, nagising na si Xin at gusto nang umalis sa ospital. Kahit na sinubukan ng mga nurse na pigilan siya. Sinabi niya na wala na siyang maraming oras para humiga doon. Gusto niyang umuwi dahil may date siya sa kanyang magiging manugang ngayon. Lumapit din ang nanay ni Mijo upang aliwin siya. Naluluha rin ang mga tao sa paligid. Sa kabilang banda, dinala ni Samsik ang bag na ito upang ibenta, ngunit ibinalik dahil peke. Ang bag na ito ay regalo ni Gangho sa kanyang ina, ngunit ibinigay ito ni Xin sa nanay ni Samsik. Pauwi na sila nang hindi sinasadya nakita ni Samsik na mayroon palang laman ang bag, isang papel ng health test at isa pang memory card. Paglabas ng ospital, agad na tinawagan ni Xin ang Vietnamese na babae. Humiling siya ng paumanhin sa nangyari kaninang umaga. Sa kabilang banda, humingi rin ng paumanhin ang babae kay Xin dahil hindi na niya maaaring ituloy ang relasyon kay Gangho. Naniniwala siyang may mahal na si Gangho at iyon ay si Mijo, ang babae kaninang umaga, kahit na patuloy na ipinaliwanag ni Xin sa kanya. Kaibigan lang sila mula pa noong bata pa, ngunit biglang pinatay ng babae ang telepono. Sa kabilang banda, sinabi ni Mijo sa kanyang ina na gusto niyang ipaalam kay Xin ang katotohanan tungkol sa ama ng mga bata bago siya mawawala, ngunit hindi niya pa ito masasabi dahil nahimatay siya, na ikinatuwa ng kanyang ina. Pinayuhan pa rin niya ang kanyang anak na panatilihin ang sikretong iyon. Parehong may sakit ang dalawa, kaya hindi niya dapat sabihin ito ngayon. Ngunit hindi iyon ang naiisip ni Mijo. Gusto lang niyang ibunyag ang katotohanan, hindi para makipagbalikan kay Gangho, kaya makatiyak ang kanyang ina. Pinuntahan din ni Xin si Mijo. Dito, sinaway niya ito dahil ipinaintindi nito sa magiging asawa ni Gangho na nagkakamali siya. Alam niyang mahirap ang sitwasyon ng pamilya ni Mijo. Pero bakit hindi mo siya tinulungan tulad ng hiningi ko? At ikaw, bakit mo patuloy na sinisira ang kinabukasan ni Gangho ng paulit-ulit? Pagkatapos noon, tumakbo din ang nanay ni Mijo at nagtanong, sino ang sumisira sa kinabukasan ng sino dito? Mahal mo ang iyong anak tulad ng pagmamahal ko sa aking anak. Bakit mo palaging ginagawang kontrabida ang anak ko? Tila hindi na matiis ni Mijo ang lahat. Balak ng kanyang ina na isiwalat ang buong katotohanan, ngunit pinigilan ito ni Mijo muli. Sa kabilang banda, tinawag ni Samsik si Gangho sa bahay nila. Nagtanong si Gangho, bakit nasa kamay mo ang bag ng nanay ko? Ipinaliwanag ni Samsik, ibinigay na ng nanay mo ang bag na ito sa nanay ko. Ipinakita ni Samsik ang papel ng health test at ang memory card at tinanong si Gangho. Ngunit wala talaga siyang naalala. Isinaksak ni Samsik ang memory card at tinanong ang password. Ngunit sinasadya ni Gangho na sabihin ang mga maling numero. Pagkatapos lumabas ni Samsik para sagutin ang tawag, lumapit si Gangho at inilagay ang password at nabuksan ito. Kasabay nito, pumasok din si Samsik. Nagpapakita siya ng kagalakan sa harap ni Gangho. Sa loob ay ang audio recording ng tatlong lalaki, kabilang sina Gangho, Taeso, at maging si Chairman Song. Inutusan ni Taeso si Gangho na sirain ang papel ng health test, kasama ang misyon na patayin ang sekretarya at ang bata. Siya din ang mistress ni Taeso at ang bata ay anak din ni Taeso. Nakilala rin ni Samsik ang boses ng lahat ng tao sa tabi niya. Nagpakita siya ng kagalakan na parang nanalo sa lottery. Balak ni Samsik na gamitin ito upang mangikil sa pamilya ni Taeso, kahit na walang alam si Gangho. Gusto ni Gangho na dalhin ito sa kanyang ina, ngunit pinigilan siya ni Samsik. Nagsinungaling siya na hayaan siyang alamin ang lahat para kay Gangho. Nagtatanong siya sa sarili, bakit hindi ko pa nakikita ang tatay ko? Ngunit palagi ko siyang iniisip. Anong klaseng tao siya? Sa kabilang banda, narinig ni Xin ang lahat ng nararamdaman niya. Dito, ikinwento niya ang tungkol sa tatay niya sa kanyang anak. Araw-araw, niyakap kanya sa tiyan ko, umiiyak at nagsasabing gusto kanyang makita. Ngunit napakaikli ng panahon na nakasama ko siya. Kapag namatay ako, ilibing mo ako sa tabi ng tatay mo, ha? Sa ganoon, makakasama ko siya magpakailanman. Tumatangis na sinabi ni Gangho na hindi aalis ang kanyang ina, dahan-dahan ka lang sa pag-alis. Niyakap siya ng ina at nangakong mananatili pa sandali. Nang gabing iyon, nagkita si Yeong Sun at ang ina ni Mijo. Humingi ng tawad si Yeong Sun sa nangyari kaninang umaga. Niyakap lang nila ang isa't isa, nag-aliwan, at sabay na lumuha. Kinaumagahan, kailangang bumalik sa lungsod ang dalawang lalaki dahil hindi sila nakahanap ng ebidensya mula kay Gangho. Sa daan, nakita nila si Samsik. Nang malaman niyang papuntang Seoul ang dalawa, nakisabay si Samsik. Gusto niyang pumunta doon kasama ang mga bagay na pwedeng ipang-blackmail sa pamilya ni Taso. Pagdating doon, humanap si Samsik ng paraan para makalapit sa anak ni Taso. Sinadya niyang ibangga ang kanyang sarili sa kotse ng dalawa, saka nag-inarte sa isang coffee shop. Ipinakita ni Samsik ang resulta ng AAT test at ang audio recording sa dalawang yang. Galit na galit siya, ngunit nagkunwari pa rin kalmado saka pinunit ito. Umalis kaagad siyang ngunit sinabi ni Samsik na pag-aari iyon ni Gangho. Kaya napilitan siyang nalumingon, tinanong niyang si Samsik kung ano ang gusto nito at nag-alok siya ng 200 milyon won kapalit nito. Sinabi niyang na mapapahamak si Samsik kung pananatilihin niya ang mga bagay na iyon. At pagkatapos ay nakipagkita kay Samsik. Pagkalipas ng isang oras, tulad ng inaasahan, pagkaalis niyang, hindi nila alam na matagal na pala silang sinusundan ng mga tauhan ni Taeso. Kinalagad nila si Samsik papasok sa isang itim na sasakyan pagkaraan ng isang oras. Bumalik siyang ngunit wala na si Samsik. Sa kabilang banda, si Samsik ay pinarurusahan ng grupo ng mga taong iyon. Ngunit wala silang nakuha
nakuhang impormasyon mula sa kanya. Habang aatakihin na siya ng nakamaskarang lalaki, isang sasakyan ang biglang pumasok. Kakilala pala, mga tauhan ni Chairman Seo. Ang isa ay may hawak na pala at ang isa naman ay may daladalang sprayer ng pestisidyo. Kaya, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawang panig. Tumakas ang pinuno, dala ang computer na naglalaman ng recording at nailigtas din si Samsik. Ngunit pagkatapos noon, tahimik siyang umalis. Pagkarinig sa recording, galit na galit si Tasu at itinapon ang computer. Inakala niya na si Samsik ay tao ni Chairman Seo, kaya pinuntahan niya ang kanyang anak na babae. Doon, tinanong niyang ang kanyang ama tungkol sa babae at sa anak na inalis niya. Sinabi niyang si Kang Ho ang gumawa noon, ngunit sinabi niyang na siya ang nag-utos kay Kang Ho na gawin iyon. Nakakatakot ka, tatay. Inaalis mo ang lahat ng humahadlang sa iyo, kahit pa si Kang Ho iyon. Ngunit, sinagot iyon ni Taeso, ikaw mismo ang nagbigay ng bote ng inumin kay Kang Ho, at gusto mo ring tanggalin si Kang Ho nang malaman mong ginagamit ka lang niya para pabagsakin ako. Sarili mong desisyon ang mga iyon, hindi ako ang nag-utos sa iyo. Lumapit si Taeso para aliwin ang kanyang anak. Bahagi na iyan ng nakaraan. Nasa kamay ko na ang ebidensya ngayon. Manahimik ka lang at walang magiging problema. Pagkaraan ng ilang araw, naganap na ang kasal niyang at dumalo rin si Chairman Seo. Ngunit, sa mukha ni Taeso, hindi siya mukhang malugod. Sinabi ni Seo ang mga salita na nang iinis kay Taeso, masaya ka ba sa bago mong manugang? Ganyan ang kailangan para tumagal ang kanilang buhay, at hindi sila magkaroon ng anumang biglaang aksidente at mamatay. Tahimik lang si Taeso sa mga salitang iyon. Nang magsimula na ang seremonya ng kasal, mag-isa siyang lumabas nang wala ang kanyang anak na babae. Bago iyon, may nagpadala kayang ng regalo na mailamang mga larawan ni Kang Ho, kaya tumakas siya mula sa kasal. Pinuntahan niyang ang bahay ni Kang Ho. Nakita niya na maayos pa rin ito mula sa malayo, kaya gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang gabing iyon, nag-date ang mag-ina, si Yeong Sun. Nais gugulin ang maikling oras na ito sa tabi ng kanyang anak. Inilabas niya ang mga tala ng nais niyang gawin, kasama si Kang Ho manood ng scene, kumanta, o maglakbay babagay na hindi pa niya nagawa noon, at gagawin ni Kang Ho kasama ang kanyang ina. Pagkatapos, nag-order siya ng isang bote ng rice wine na ikinagulat ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Kang Ho na matanda na siya ngayon, pero ako lang ang iinom, ha? Bawal ka, inay. Sa kabilang banda, matapos maihatid siyang sa bahay, galit na sinaktan siya ni Taeso. Pagkatapos, ipinakulong niya siyang sa ospital sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan, bago matapos ang kampanya para sa pagkapangulo. Gustong matulog ni Kang Ho kasama ang kanyang ina ngayong gabi. Nagbahagi ng damdamin ang mag-ina. Nais niyang marinig si Kang Ho na kumanta. Ngunit sinabi niyang pangit siyang kumanta. Nakiusap ang ina sa kanyang anak na kumanta na lang. Pagkatapos, sinubukan niyang kumanta para sa kanyang ina, kahit hindi gaanong maganda. Sa kabilang banda, kinanta rin ni Mijo ang kantang iyon para sa kanyang dalawang anak. Ngunit sinabi ng kanyang anak na babae, anong klaseng kanta ang kinakanta mo, inay? Nakakalungkot pakinggan. Sa kalagitnaan ng gabing iyon, nakatanggap ng tawag si Yeong Sun. Ibinabalita ng taga-nayon na may sunog sa kanyang bukid. Agad niyang ginising si Kang Ho at tumakbo silang mag-ina patungo sa bukid. Isang malaking sunog tulad ng nangyari noong nakaraan. Gusto ni Yeong Sun na ilabas ang mga baboy, ngunit pinigilan siya ni Kang Ho. Lumalaki ng lumalaki ang sunog na labis na ikinahindig ng mag-ina. Sinubukan ni Kang Ho na ilabas ang kanyang ina, ngunit nakakandado ang pinto sa labas. Mabilis siyang nakaisip, binali ang salamin sa bintana, at inilabas muna ang kanyang ina. Pagkatapos, isang malaking pagsabog ang nagpatumba kay Kang Ho sa sahig. Sa sandaling iyon, bumalik ang mga alaala sa kanyang isip. Ang boses ng kanyang ama na tinatawag ang pangalan ni Kang Ho noong nasa tiyan pa siya ng kanyang ina, at ang mga imahe ng kanyang trabaho. Ang aksidente kasama si Yang ay lumitaw din, tila na alala na ni Kang Ho ang lahat. Matapos ang sunog sa pig farm ng pamilya ni Kang Ho, nakipagkita si Taeso kay Seo. Dito, binanggit ni Taeso ang tungkol sa pagkawala ng kalihim na si Suhayon. Natagpuan ng pulisya ang katawan ng mag-ina. Kung malalantad ito, malaking gulo ang kaharapin nilang dalawa. Gusto ni Taeso na alisin si Kang Ho sa lalong madaling panahon at kasabay nito. Siya ay may planong ibalik kay Kang Ho ang pagiging ama ng bata. Nangako si Seo na tatanggalin si Kang Ho. Ngunit sa huli, pagkatapos maging pangulo ni Taeso, kailangan niyang protektahan ang Google EOK Group ni Seo. Pagkatapos, pareho silang pumayag at nagkamay upang magkaisa. Balik sa insidente ng sunog sa bukid, ang dalawang taong nakatakip ang mukha ay nagsunog at kinandado ang pinto mula sa labas. Natuklasan nito ni Samsik at tumakbo upang pigilan sila, ngunit binugbog siya ng mga ito. Buti na lang at dumating agad ang dalawang katulong ni Seo, kaya tumakas ang dalawang lalaki. Ang mga tao sa nayon ay nakabalita at tumakbo sa bukid. Nataranta sila nang makita ang sunog na lumalaki. Dahan-dahang lumabas si Yeong Sun mula sa likod ng bukid. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang anak, habang nakulong pa rin si Kang Ho sa loob. Narinig ito ni Mijo, at balak niyang pumasok, ngunit pinigilan siya ni Samsik. Sinabi niya sa lahat na buhusan siya ng tubig. Gusto niyang maging isang bayani para makita ng buong nayon. Binasag ni Samsik ang kandado at pumasok sa loob. Tinawag niya ang pangalan ni
ni Kang Ho habang nag-aalala ang lahat sa labas. Pagkatapos, nakita ng ama ni Samsik ang isang silweta na lumabas mula sa sunog. Nako, si Samsik ko, binuhat si Kang Ho. Ngunit hindi, si Kang Ho pala ang nagbubuhat kay Samsik palabas na ikinagulat at ikinatuwa ng lahat. Pareho silang bumagsak at nawalan ng malay. Kinaumagahan, sa ospital, dumating ang pulisya para kunin ang pahayag ni Samsik. Sinabi niyang nakita niya ang mga kahina-hinalang tao na tumatakbo mula sa sunog, ngunit pinutol siya ni Yeong Sun. Sinabi niya na lahat iyon ay kasalanan niya dahil sa kanyang pagkukulang. Sa kabila nito, patuloy na sinabi ni Samsik, nakita ko mismo ang mga taong iyon. Pagkatapos, hiniling ni Yeong Sun sa pulisya na huwag na itong imbestigahan. Nagulat si Mi Jo sa kabilang banda. Hinila niya si Samsik palabas para tanungin. Tinanong niya kung sino ang mga kahina-hinalang taong iyon. Inilarawan lang ni Samsik ang kanilang panlabas na anyuan. Hindi niya rin alam kung sino sila. Nagtaka ang dalawa kung bakit nagsinungaling si Yeong Sun. Dahil sa kanyang pagkakamali sa pagsasalita, napilitan si Samsik na ibunyag ang lahat ng sikreto sa pagitan ni Kang Ho at Taso. Pinuntahan ni Mi Jo si Yeong Sun. Gusto niyang iulat niya sa pulisya dahil nasa panganib si Kang Ho. Hinila ni Mi Jo si Yeong Sun palayo para mag-usap. Sinabi niya ang lahat ng nalaman niya na alam ni Kang Ho ang sikreto ni Taeso tungkol sa kanyang anak sa labas. Nagulat din si Yeong Sun dahil wala siyang alam tungkol sa sikretong iyon. Ngunit alam niyang nasa panganib si Kang Ho. Nagbabalak siyang lumipat sa ibang lugar upang walang makakasakit kay Kang Ho. Ang pag-ulat sa pulisya ay walang saysay. Ikinuwento niya kay Mi Jo ang kwento ng ama ni Kang Ho. Dati, nasunog din ang bukid nila at namatay ang kanyang ama dahil sinubukan niyang linawin ang lahat. Ni batas, ni ang mga taong malapit sa kanya, walang nagprotekta sa kanilang pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit siya laging mahigpit kay Kang Ho para maging isang taong may kapangyarihan. Mula ngayon, kailangan niya itong protektahan. Hindi niya hahayaang maging katulad ng ama niya ang bata. Pagkatapos, ikinuwento ni Mi Jo ang lahat tungkol sa relasyon nila ni Kang Ho. Noong nag-i-exam siya para sa kolehiyo, magkasama rin kami. Lagi niyang kinakanta ang paborito mong kanta. Sinubukan niya ang maraming pancake na tindahan sa bayan, pero wala siyang nagustuhan. Ang hinahanap niya ay ang lasa ng mung bean pancake na ginawa mo. Hindi kailanman nagtanim ng galit si Kang Ho sa iyo. Patuloy niya pa ring mahal at aalalahanin ka. Naiiyak na si Yeong Sun. Napagtanto rin niya na si Mi Jo ang babaeng lubos na minamahal ni Kang Ho. Kahit pa nagka-amnesia, patuloy pa rin niyang hinahanap at mahal si Mi Jo nang hindi niya namamalayan. Niyakap niya si Mi Jo at humingi ng tawad. Si Mi Jo rin, humingi ng tawad dahil hindi niya ito sinabi ng mas maaga. Hindi pa ako kasal, at sina Ejin at Seljin ay mga anak ni Kang Ho na ikinagulat ni Yeong Sun. Sinabi pa ni Mi Jo na hindi niya ipinagtapat iyon kay Kang Ho dahil iniwan siya nito, ngunit hindi iyon ang paniniwala ni Yeong Sun. Hindi ka iniiwan ni Kang Ho, gusto niya lang maghiganti para sa kanyang ama. Kaya niya sinubukang maging anak ng taong nagtanggal sa kanyang ama, at pinakasalan ang anak ng kanyang kasabwat. Hindi tayo kailanman iniwan ni Kang Ho. Natatakot lang ang bata na mapahamak ka at siya kung malalantad ang lahat. Hindi kailanman iniiwan ni Kang Ho ang mga taong mahal niya. Sa halip, iniwan ni Kang Ho ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, narinig ni Kang Ho ang lahat. Naiiyak siya, nabawi na niya ang lahat ng kanyang alaala, ngunit hindi pa niya ito gustong ibunyag sa lahat. Pagkatapos, ipinatawag si Kang Ho ng pulisya dahil sa pagkakasangkot niya sa pagkamatay ng kalihim na si Suhayon. Ipinakita nila ang mga litrato ni Kang Ho na itinutulak ang kotse pababa sa tabing dagat. Hindi kalayuan doon natagpuan ang kanyang katawan. Ipinakita nila ang litrato ni Suhayon. Ngunit patuloy na umiling si Kang Ho dahil hindi niya ito naaalala. Inakala ng pulisya na may relasyon si Kang Ho kay Suhayon at sinadya niyang patayin ang mag-ina para makipag-ugnayan sa anak ni Councilor Taeso. Bigla, tumayo si Kang Ho at sumigaw, "Inay, gutom na ako. Pakainin mo ako." Kaya, nagpanggap siya na tanga para malinlang ang pulisya. Kahit na malusog at normal na siya ngayon at hindi na nawala ng alaala. Sumigaw si Yeong Sun ng diretso sa mukha ng mga pulis, "Mayroon ba kayong konkretong ebidensya para akusahan ang anak ko?" Pagkatapos, pinauwi na ang mag-ina. Pagka-uwi, agad na hinanap ni Kang Ho ang memory card na nakatago sa likod ng frame ng larawan ng pamilya. Naabutan iyon ni Yeong Sun. Dito. Nakilala niya na nabawi na ng kanyang anak ang alaala nito. Humingi siya ng tawad kay Kang Ho sa lahat ng pinagdaanan niya. Matagal na siyang naghihintay na makita siyang bumalik. Sa puntong ito, hindi na nakapagpigil si Kang Ho. Inamin din niya, "Nakabalik na ako, inay." Niyakap ng mag-ina ang isa't isa at lumuluha sa tuwa. Pagkatapos, tinanong ni Kang Ho ang kanyang ina, "Paano mo nalaman, inay?" Maikli lang ang sinabi niya, "Ako ang ina mo." Nagbiro siya tungkol sa husay niya sa pag-arte sa istasyon ng pulisya. Sinabi niya, "Kailangan ko nang umalis doon para ayusin ang mga bagay-bagay." Agad na pinigilan ni Yeong Sun ang kanyang anak. Natatakot siyang mapahamak ito sa pagharap kina Taeso at Seo. Ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Kang Ho. Habang nakaupo lang tayo, lalo tayong mapapahamak. Hinikayat niya si Kang Ho, "Umalis na lang kaya tayo at manirahan sa ibang lugar." Sabi niya, ganoon din ang ginawa ng kalihim na si Suhayon, pero nakita mo ang naging kapalaran niya, inay. Hahanapin nila tayo kahit saan. Kaya, gusto ni Kang Ho na maghanap ng ebidensya para maparusahan sila. Sinabihan ni Kang Ho ang kanyang ina na itago ang sikreto tungkol sa pagbabalik ng kanyang alaala. At, wag na huwag siyang mag-isa sa bahay. Kinaumagahan,
umalis na si Kang Ho ng bahay para hanapin ang mga ebidensya na iyon. Dumaan siya sa bahay ni Mijo. Nakita niyang naglalaro ang kanyang mga anak at hindi niya maitago ang kanyang emosyon. Niyakap ni Kang Ho sina Ejin at Seojin. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya sila nakilala ng mas maaga. Hindi akalain ng mga bata na ang kaibigan nilang si Kang Ho na madalas nilang tawagin ay ang kanilang ama. Pumunta si Kang Ho sa nail shop ni Mijo. Dito, ibinunyag niya kay Mijo na nabawi na niya ang kanyang alaala. Nabigla siya at hindi makapaniwala. Sinumbatan ni Mijo si Kang Ho, bakit hindi mo sinabi ang totoong dahilan ng ating paghihiwalay? Alam mo bang pagkatapos noon, maraming beses akong gustong maglaho. Araw-araw kitang kinamuhian at kinagalit. Naisip ko, kung makikita kitang muli, tatanggalin kita. Ngunit nagkasakit ka. Naisip ko, kapag gumaling ka na, ituloy ko ulit iyon. Pero nang malaman ko ang katotohanan, mas nagdusa ka pa pala kaysa sa akin. Niyakap ni Kang Ho si Mijo at humingi ng tawad. Hindi pa tapos ang ginagawa ko kahit wala ka. Kaya sige, sumpain mo ako. Sumpain mo ako. Nangako si Kang Ho na kapag ayos na ang lahat, luluhod siya at formal na hihingi ng tawad hanggang sa mapatawad siya nito. Nang gabing iyon, dahil sa labis na tuwa sa paggaling ni Kang Ho, gustong imbita ni Yeong Sun ang lahat ng taga-nayon para sa isang kaswal na hapunan. Dumating din sina Ejin at Seojin. Niyakap niya ang dalawang apo niya. Ipinahayag niya na mula ngayon, tatanggalin na niya ang lahat ng alalahanin niya at mamumuhay ng masaya kasama ang lahat. Sa kabilang banda, dahil hindi natapos ang misyon na tanggalin si Kang Ho, binugbog ni Seo ang kanyang mga tauhan. Hindi inaasahan ng dalawang katulong na si Seo mismo ang nagpadala ng mga taong ito para sunugin ang bukid ni Kang Ho. Pati rin ang dalawa ang humabol sa mga taong nagsimula ng sunog. Sila talaga ay nagsasamaan ng loob. Pagkatapos, nakatanggap si Seo ng balita na pinalaya na si Kang Ho. Ang pagkawala ng kalihim ay walang kinalaman sa kotse na itinulak ni Kang Ho dahil ang lahat ng pinto ng kotse ay nakakandado mula sa loob. Pumunta si Kang Ho sa prosecutor's office kung saan siya nagtrabaho. Kinuha ang susi na nakatago sa ilalim ng gulong at umalis na. Sa kabilang banda, dahil sa labis na kasiyahan, nalasing si Yeong Sun. Sa gabing ito, nagpumilit siyang matulog sa bahay ni Mijo. Sa kanyang kalasingan, patuloy niyang tinawag ang pangalan ni Ejin at Seojin, ang kanyang mga alagang aso na kaibig-ibig. Sa labas, sinabi ng dalawang bata na masaya ang party ngayong gabi. Kukunan namin ng video para mapanood mo, inay. Ngunit bakit wala na? Nang tiningnan ni Mijo, aksidente niyang nakita ang video na kinunan ng mga bata na kung saan si Yang ay kasama ni Kang Ho dati. Sa loob ng video ay ang eksena ni Yang na naglalagay ng gamot sa mga bote ng tubig. Agad siyang pumunta sa bahay ni Samsik. Pareho silang nagtaka kung ano ang gusto niyang gawin. Sinuri nila ang dating aksidente ni Kang Ho at tila pareho silang nag-isip na si Yang ay sangkot sa aksidenteng iyon. Nagtaka si Mijo, kaya gusto niyang makita si Yang, ngunit pinigilan siya ni Samsik dahil delikado. Ilang araw na siyang nagkukubli at natutulog sa aparador. Natatakot siyang habulin siya ng mga lalaking iyon. Ngunit pagkatapos, pumunta pa rin silang dalawa sa bahay ni Yang upang malaman ang katotohanan. Balak sanang tumakbo ni Mijo sa loob, ngunit hinila siya ni Samsik pabalik. Sabi ni Mijo, lagi ka na lang ba sa aparador? Mahinang sumagot si Samsik, mas mabuti pa rin ito kaysa sa kabaong. Pagkatapos, tumakbo si Mijo sa loob na mag-isa. Nagpanggap siyang matalik na kaibigan ni Yang at gustong makita ito. Sa kabilang banda, sinabi ng katulong na wala si Yang sa bahay at pinatay ang telepono nang walang sinabi pa. Samantala, hinanap ni Kang Ho ang bangkerong nagdala kay Kalihim Suhayon noong gabing iyon, ngunit nagbago ito ng tirahan, kaya walang nakakaalam kung nasaan ito. Pagkatapos, tumawag sa kanya ang kanyang tiyuhin na kasamahan. Nakita niya na nawala ang kotse ni Kang Ho, kaya naisip niya agad si Kang Ho. Laking tuwa ng tiyuhin na ito nang makita siyang gumaling na. Gusto ni Kang Ho na lihim lang ito sa lahat dahil mayroon pa siyang mga dapat gawin. Siyempre, sumang-ayon agad siya dahil si Kang Ho ang nagligtas sa buhay ng kanyang ina. Naghihintay pa rin sina Mijo at Samsik sa labas ng bahay ni Yang. Ikinuwento niya rito na nakilala niya si Yang maraming taon na ang nakalipas. Pagkatapos, lumabas ang katulong. Tumakbo si Mijo para magtanong tungkol kay Yang. Matapos makiusap, isinambulat ng katulong na nasa ospital si Yang. Bago iyon, ikinulong ni Taeso ang kanyang anak doon dahil natatakot siyang gumawa ito ng gulo para sa kanyang nalalapit na halalan. Agad na tumakbo sina Mijo at Samsik sa ospital. Si Samsik ay may wig na mukhang astig. At pagkatapos, pumasok silang dalawa. Samantala, naghanap si Kang Ho sa lahat ng dako para sa kinalalagyan ng bangkerong tiyuhin. Marami siyang tinanong, ngunit wala siyang makilala. Sa wakas, natagpuan din ni Kang Ho ang tiyuhin. Nakatayo siya sa pampang, masayang naghihintay sa kanya mula sa laot. Ngunit nang makita siya nito, hindi ito nagsalita at tumakas. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na siya makatakbo, kaya kinuwento niya ang lahat kay Kang Ho. Noong gabing iyon, pagkaalis ng bangka sa dalampasigan, pinaligiran sila ng mga tauhan ni Taeso. Hindi niya sila kayang labanan mag-isa. Sa kabilang banda, para protektahan ang kanyang anak, nagbenta siya ng asin sa kanyang bahay sa mga nakaraang araw dahil natatakot siyang habulin siya ng mga tauhan ni Taeso. Kung kaya't ang may-ari ng bangka ay palaging nagkukubli at palipat-lipat ng tirahan. Samantala, muling pumunta ang mga pulis sa bahay ni Kang Ho para kumuha ng pahayag. Sa kabila ng pagpipigil ni Yeong Sun, nakita nila siyang nakabalot sa kumot. Sumisigaw siya na parang nababaliw. Dahil dito, hindi na nila siya gustong arestuhin. Ngunit, ang totoo, ang katulong pala ni Yeong Sun ang nagbalat kayo. Nailigtas niya ang kanyang ina mula sa isang malaking problema. Sa mga nakaraang araw nang wala si Kang Ho, si
Si Yeong-sun ay pumupunta sa bahay ng lahat ng taga-nayon para makipaglaro at minsan pa, natutulog siya roon. Sinubukan niyang maglaro ng baraha kahit kailan hindi niya ginawa iyon. Aksidenteng binanggit ng ina ni Samsik ang tungkol sa paglalaho na ikinagalit ng ina ni Mijo sa kanilang dalawa. Dahil sa kanilang pag-aaway, galit na umalis ang ina ni Samsik. Tumakbo ang ina ni Mijo para sundan siya at linawin ang dahilan ng nangyari. Si Yeong-sun ay may malubhang sakit at wala ng lunas. Nagulat ang mga magulang ni Samsik nang marinig ito. Hindi sila makapaniwala sa katotohanan. Tumakbo ang ina ni Samsik at umiyak habang niyakap si Yeong-sun. Pagkatapos, nalaman din ng lahat ng taga-nayon ang nangyari. Lahat sila ay naantig sa kalagayan ni Yeong-sun. Natanto rin ni Seo na walang iba kundi si Taeso ang nagtanggal sa mag-inang Suhayon. Nag-aalala siya na ang paghahanap sa bata o ang pagbabalik ng alaala ni Kang Ho ay makaapekto sa kanilang plano. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tanggalin si Kang Ho bago pa malantad ang lahat. Samantala, natagpuan ni Mijo at Samsik ang silid ni Yang. Nagbalatayo sila bilang mga doktor para linlangin ang mga tauhan ni Taeso. Sa loob, binanggit ni Mijo ang pangalan ni Kang Ho na ikinagulat ni Yang. Susubukan sana niyang sumigaw, ngunit pinigilan siya ni Mijo. Hinikayat niya si Yang na tumakas kasama siya kung ayaw nitong maglaho doon. Alam niya kung gaano katakot ang kanyang ama, si Taeso. Aalisin niya ang sinumang humahadlang sa kanya, kahit pa ang sarili niyang anak. Sa katunayan, ginawa niya iyon sa kanyang anak at sa kalihim. Ikinuwento ni Mijo ang lahat ng masasamang ginawa ni Taeso. Gumawa siya ng lahat ng paraan para tanggalin si Kang Ho at kasabwat siya sa pagkawala ng ama nito. At pati na rin ang sunog kamakailan sa pamilya ni Kang Ho. Matapos ang mga salitang iyon, nagsimulang makipagtulungan si Yang kay Mijo. Gumawa sila ng isang sorpresang sitwasyon upang linlangin ang mga gwardiya. Sa labas, hinihintay din sila ni Samsik. Kaya, mabilis na nakatakas ang tatlo, kahit pa natuklasan sila ng mga iyon, hindi naman sila naabutan. Si Kang Ho ay dumating na pala at lingid sa kanilang kaalaman. At pagkatapos, inihatid niya ang lahat at nakatakas ng ligtas mula roon. Kumpiyansa na sinabi ni Samsik na pinalitan niya ang plate number ng kotse, kaya hindi nila malalaman kung sino sila. Ngunit, ang nakakalungkot, ang signature ng coffee shop ng kanyang pamilya ay nakikita pa rin doon. Naghahanap sila ng ligtas na lugar upang magtago dahil hindi pa sila makakapag-ulat sa pulisya. Kang Ho gustong kumuha pa ng mas maraming konkretong ebidensya. Pagkatapos, may isang nakakabaliw na ideya si Samsik. Dinala niya ang lahat sa bahay ng nagpapautang. Sa loob, mukhang masaya ito, iniisip na dumating si Samsik para magbayad ng utang. Ngunit hindi, ipinakilala ni Kang Ho ang sarili bilang isang senior prosecutor ng lungsod na nagpabago sa tono ng nagpapautang. Dito, inilahad ni Kang Ho ang mga maling ginawa ng organisasyong ito, tulad ng iligal na pagbili at pagpapaandar ng bangka at pagpapatakbo ng isang iligal na kasino doon. Dagdag pa rito, hindi pa siya nagbabayad ng sweldo sa mga empleyado at binantaan sila at binugbog na ikinabahala niya. Pagkatapos, gusto ni Kang Ho na imbestigahan. Magstay dito ang kanyang mga tauhan ng ilang araw para ipagpatuloy ang investigasyon. Naguluhan siya ngunit pumayag kaagad. Pagkatapos noon, dahil sa matinding takot, ipinasunog ni Miss Cho ang lahat ng kanyang mga malalabong dokumento. Sa loob, nag-uusap sina Kang Ho at Hayao. Humingi siya ng paumanhin dahil idinamay niya ang isang inosenteng tao tulad niya at dahil sa mga sakit na ginawa niya kay Hayaong dati. Tinanong ni Hayaong kung minahal ba talaga siya nito. Sinabi ni Kang Ho na mayroon na siyang ibang minamahal at alam ni Hayaong na si Mijo iyon. Sa labas, narinig ni Mijo ang lahat. Pagkatapos noon, nagpaalam si Kang Ho sa lahat. Gusto niyang maghanap ng ebidensya para idiin ang chairman. Ngunit hindi niya nakalimutang pasalamatan ang kanyang matalik na kaibigang si Samsik. Tandaan mong alagaan ang dalawang iyon. Pagkaalis ni Kang Ho, inabol agad siya ni Mijo. Sinabi niya, Kang Ho, siguraduhin mong makakabalik ka ng ligtas. Ihintayin ka naming mag-ina para makasama ka sa nalalabi pa naming buhay. Niyakap niya si Mijo at nangakong gagawin niya iyon. Hinalikan siya ni Kang Ho sa noo at tinalikuran siya, ngunit nagpa-cute si Mijo. Kailangan niya ng mas matamis na halik sa labi. Walang sabi-sabi, sinugod ni Kang Ho si Mijo na parang matagal nang nagugutom. Binigyan nila ang isa't isa ng halik na puno ng luha. Napakaganda ng eksena habang sunod-sunod ang pagputok ng mga paputok sa labas. Sa kabilang banda, nagpunta ang lahat sa bahay ni Ginang Yeong-sun. Lahat ay nalulungkot pa rin sa sitwasyon niya. Hindi naiintindihan ng dalawang bata ang nangyayari. Ngunit nakikita na umiiyak ang lahat ay napaiyak din sila kasunod ng kanilang ina. Nakatanggap ng tawag si Mijo mula sa kanyang ina. Sinabi ni Mijo sa kanyang ina na hindi muna siya uwi sa mga susunod na araw. Sa sandaling iyon, umalingaw ang boses ni Samsik na nagtataka ang kanyang ina. Akala niya ay nagpalit na ang kanyang anak mula kay Kang Ho patungo kay Samsik. Patuloy na itinatanggi ni Mijo iyon. Inihayag din niya na may pinagdadaanan si Kang Ho. Ngunit hindi pa niya maipapaliwanag sa kanyang ina sa ngayon. Kilalang kilala ng kanyang ina ang kanyang anak. Noong huli, dahil kay Kang Ho ay halos sumugod na siya sa nasusunog na gusali para iligtas ito. Sinumbatan ng kanyang ina ang kanyang anak, bakit mo palaging gustong magsakripisyo para sa kanya? Siya ang nang iwan sa iyo, bakit ka laging gumagawa ng katangahan? Sinabi ni Mijo na, dahil kamukha ko ang mama. Palaging sinasaktan ni Papa ang damdamin ni Mama, pero tanging si Papa lang ang minahal at hinintay ni Mama. Alam na alam ninyong mag-asawa ang nararamdaman ko ngayon na hindi ko kayang kalimutan at iwanan si Kang Ho. Nakaambang lang ang kanyang ina sa mga salitang iyon
iyon ng kanyang anak. Tumingala siya sa langit at sinumbatan ang kanyang yumaong asawa. Sa labas ng bukid dalawa, nagtatago ang dalawang malapit na katulong ni Isong. May napansin silang isang kahina-hinalang kotse na patuloy na sumusunod sa kanila. Sa daan pabalik, matigas pa ring sumusunod ang kotseng iyon. Pagdating niya sa bukid dalawa, hindi pa man siya nakakahinga ay nakita na niyang mabilis na naghati sa mga pangkat ang mga estranghero para hanapin siya. Ngunit bigla, mula sa loob ng bukid, ang isang excavator ay sumugod na parang halimaw na nakawala sa kulungan. Sumakay agad ang dalawang katulong sa bakal na kalabaw at sumugod sa labanan laban sa mga taong iyon. Maya-maya lang, ang mga lokal na residente na nakarinig ng kaguluhan ay nagtakbuhan at dumating din ang pulisya sa tamang oras. Mabilis na kinontro nila ang mga taong iyon at dinala silang lahat sa presinto. Nang araw na iyon, si Eng Taiso, ang nangungunang kandidato para sa pagkapangulo, ay kalmadong nagkukwento ng mga engkanto sa mga bata na may mukhang mabait na parang santa. Nagtapos ang pagkukwento sa palakpakan. Pumila ang mga tao para magpapirma at magpakuha ng mga larawan. Nagmadali rin ang press na magulat. Lahat ay umaasa na siya ay maging isang huwarang pinuno, isang ama ng bansa at ang pag-asa ng bansa. Ngunit ito ay panlabas lamang na kinang dahil pagkatapos mismo ng palabas, dumating si Kang Ho. Hindi siya dumating para ibunyag ang aksidente noong nakaraang taon o para buksan muli ang misteryosong pagkamatay ng kalihim. Mas malaki ang kanyang layunin, ang hanapin ang taong pumatay sa kanyang ama 35 taon na ang nakalipas. Walang iba kundi si Chairman Song ang taong iyon. Nagpunta si Kang Ho para makipagkita kay Taiso, hindi para humingi ng pabor, kundi para itanong ng direkta ang issue. Tumayo siya bilang saksi at ibunyag si Eng Song at ang lahat ng kanyang mga krimen. Kung ayaw niyang siya mismo ang mailantad sa liwanag, hindi siya nagbanta gamit ang baril o batas, kundi kay Hayaong, ang anak na babae na kayang sirain ang kanyang karera sa isang testimonya lamang. Walang pakiusap, walang pagmamakaawa dito. Dumating si Kang Ho para magbigay ng alok, na sa katunayan ay isang huling pagkakataon para kay Taiso na iligtas ang sarili bago gumuho ang lahat. Sa kabilang banda, nakita ni Samsik ang eksena kung paano naglalambingan si Namiju at Kang Ho noong nakaraang araw kaya't parang sinaksak niya ang kanyang sarili sa puso. Samantala, seryosong kinukuha ni Miju ang testimonya ni Hayaong tungkol sa aksidente ni Kang Ho noon, ngunit hindi pa rin makapagbigay ng buong kooperasyon si Hayaong dahil nagdadalawang isip siya sa pagitan ng katotohanan at takot. Wala siyang alibi, nag-aalala siyang siya ang masisisi sa lahat ng krimen. Lalong tumindi ang takot na iyon nang malaman niyang ang nasa likod ng insidente ay walang iba kundi ang sarili niyang ama, isang taong may mataas na posisyon at kapangyarihan. Samantala, galit na galit si Eng Song nang makita niyang muling nagpakita ang kanyang matalik na katulong na inakala niyang patay na. Nang makita niyang muli ang kanyang boss, hindi napigilan ng katulong na ilabas ang lahat ng galit at hinanakit na naipon sa loob ng maraming taon. Nagpakatapat siya hanggang sa puntong handa siyang gawin ang lahat, ngunit ang nakuha niya ay utos na patayin siya. Sa harap ng galit na iyon, walang atubiling inamin ni Eng Song ang dahilan kung bakit niya kinailangang gawin iyon. Gayunpaman, nang tumayo ang katulong at malamig na nagbigay ng isang recording, napuno ng lahat ng mga pag-amin. Nang magalit si Eng Song at itinulak siya pabagsak, biglang pumasok si Kang Ho mula sa kung saan. Bagamat nagmadali si Eng Song na magpakita ng tuwa at niyakap si Kang Ho ng maiwad na yakap, hindi naman dumating si Kang Ho para gumanap na matagal nang nawawalang kamag-anak. Walang pag-aalinlangan, inilabas niya kaagad ang posas at inihayag ang pag-aresto kay Eng Song dahil sa tangkang pagpatay at sinadyang pag-atake. Sa likod, umiti nang may pagtatagumpay ang katulong dahil ito ay isang dula na matagal na nilang pinlano. Kinabukasan, walang pag-aatubili si Kang Ho na ipahayag ang pag-aresto kay Eng Song dahil sa sadyang gawain at balak na pagpatay. Mariin siyang nagdeklara na imbestigahan niya ito hanggang sa dulo, sa kabila ng anumang panggigipit dahil sa layunin. Ang huli ay upang ibalik ang tiwala sa mga tao. Mabilis na na-update at ipinalabas ng malawakan ang balita ng mga istasyon ng telebisyon. Nagulat ang mga tao sa nayon nang makita nilang lumabas si Kang Ho sa maliit na screen. Hindi sila makapaniwala na ang lalaking inakala nilang sira na ay nagpakita ng malusog at buong tapang na parang isang bayani na nagbalik mula sa isang labanan ng buhay at kamatayan. Si Ginang Yaong Suon ay labis na naantig na lumuha. Ang ina ni Miju ay bumaling para sumbatan, "Bakit hindi mo sinabi sa akin ito? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin?" Nagbitaw siya ng isang pangusap na puno ng hinanakit at pagtataka na nagpatigil sa lahat ng nakapaligid. Ang dalawang salitang ibalae ay bumagsak na parang kidlat, na nagpatitig sa lahat ng hindi alam kung paano umabot sa ganoon ang sitwasyon. Ngayon, silang tatlo, sina Samsik, Miju, at Hayaong, ay papunta sa korte para sa paglilitis ni Chairman Song. Parang na-reformat si Samsik, hindi na si Miju ang iniibig kundi nag-aalala na siya para kay Hayaong. Sa kabilang banda, nagpa siya rin ang mga taga-nayon na pumunta mismo sa lungsod para saksihan ang araw ng paghatol. Sa loob ng korte, tahimik na nakaupo si Ginang Yaong Sun at naghihintay, nakatingin sa malayo at inaalala ang mga araw noong buhay pa ang kanyang asawa. Ibinulong niya sa kanyang puso, humihiling na bigyan ng lakas ang kanyang anak mula sa malayong lugar upang hindi ito sumuko. Huwag siyang lilingon, kundi magpatuloy na sumulong na parang isang mandirigma. Umaasa siyang matapang na haharapin ni Kang Ho ang katotohanan, tulad ng ginawa ng kanyang asawa noon na tumingin ng diretsyo sa mga makapangyarihang tao at hindi yumuko. Umaasa siyang ang bawat selula sa kanyang anak ay magliliyab sa espiritu ng bakal, mula sa mga mata at ngiti hanggang sa mga kamay at paa. Bawat galaw ay dapat magbigay ng di matitinag na karisma. Pagpasok niya sa paglilitis, hindi na nagsalita ng marami si Kang Ho, kundi hinayaan niyang magsalita ang ebidensya. Ipinalabas
Inilabas niya ang audio recording ng pag-uusap sa pagitan ni Eng Isong at ng dating katulong. Malinaw na ipinakita ng tape ang marahas na intensyon at pananakit ni Eng Isong laban sa taong dating kasama niya sa tabi. Dahil masyadong maraming alam ang katulong, alam niya hanggang sa huling detalye. Lihim sa madilim na buhay ni Eng Isong. Hindi pa doon nagtatapos, idinagdag pa ng katulong na pinatay din ni Eng Isong ang tatlong malalapit niyang katulong, kabilang na ang kalihim na si Soo-hyun. Agad na naglabas ng pangalawang bomba si Kang Ho, isang EXP na puno ng mga dokumento tungkol sa mga financial scandals ng Gubai Group mula sa pangurakot, pagnanakaw, hanggang sa money laundering. Ang lahat ay detalyadong nakatala, parang isang diary ng mga krimen, at ang orihinal na may-ari nito ay walang iba kundi si kalihim Soo-hyun. Nasa sulok na, pilit pa ring itinanggi ni Eng Isong ang anumang kaugnayan kay Soo-hyun. Itinapon niya ang lahat ng kasalanan sa katulong, na parang iyon lang ang paraan para makaligtas. Ngunit kahit gaano pa, manigas ang mukha niya, hindi pa rin tatahimik ang katotohanan. Sa sandaling iyon, biglang inimbitahan ni Kang Ho ang susunod na saksi, si Eng Tae-soo, ang taong tumulong kay Eng Isong sa paghawak ng sunod-sunod na kaso sa loob ng maraming taon. Nagsimulang magbago ng panig si Eng Tae-soo at inamin na si Soo-hyun, na dating kalihim nilang dalawa, ay nagtiwala sa kanya na siya ay nagdadalang tao at nakakaramdam ng matinding pagbabanta. Ngunit ang pinaka-nakakagulat na pahayag ay ang bata sa sinapupunan niya ay anak ni Eng Isong. Napangisi si Kang Ho sa balitang ito, habang si Eng Isong ay parang gustong tumalon mula sa kanyang silya. Dahil sa galit, hindi siya mapakali at agad na tumayo para pabulaanan ang kalituhang kabibigkas lamang. Ngunit sinambata ni Eng Isong na si Tae-soo ang pumatay sa mag-ina ng kalihim at ginamit pa nga ang sarili niyang anak na babae, si Hayaong, para saktan si Kang Ho. Sa likod na hilera, si Ginang Yaong-sun, na matagal nang kinakabahan, ay biglang nakaramdam ng matinding sakit. Ngunit pinilit niyang magtimpi, ayaw niyang makita iyon ng kanyang anak at iwanan ang paglilitis. Biglang dumating si Hayaong, na nagpatigil sa silid ng hukuman ng ilang segundo. Matapang siyang tumayo at sinabi ang buong katotohanan na matagal nang nakabaon. Siya mismo ang naglagay ng gamot sa bote ng tubig ni Kang Ho, at hindi dahil sa galit o bulag na selos, kundi dahil sa isang kahanga-hangang pandilin lang mula mismo sa taong tinatawag niyang ama. Ikinintal sa isip niya ang paniniwala na may anak si Kang Ho sa ibang babae at walang awang pinatay ang mag-ina para makasal sa kanya. Walang iba ang naghabi ng script na iyon kundi si Lee Tae-soo. Ang mga salitang ito ay ikinagulat ng buong korte at kahit si Lee Tae-soo ay bahagyang nabigla. Ngunit matigas siyang sumagot, inakusahan si Eng Isong na siyang mastermind sa likod ng lahat. Ngunit nang tanungin ni Kang Ho, bakit mo ako gustong patayin, ikinuwento niya ang misteryosong kaso 35 taon na ang nakalipas na may kaugnayan sa pagkamatay ng ama ni Kang Ho. Sa tabi, tahimik si Hayaong, ang bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Ang taong tinawag niyang ama ay hindi lamang nagtangkang saktan si Kang Ho, kundi siya rin ang may kagagawan sa malagim na pagkamatay ng mag-ina ni kalihim Soo-hyun. Inamin ni Hayaong na nakita niya mismo ang resulta ng healthy test ng bata noong panahong iyon. Agad namang naglabas ng trumpo si Eng Tae-soo sa kalagitnaan ng usapan nang ipakita niya ang medical record ng kanyang anak at nagsimulang umarte bilang isang walang magawang ama na lumuluha para sa kanyang anak. Ngunit hindi na nagpadala si Hayaong sa pag-arte. Humihikbi siyang nagsabi na ang sarili niyang ama at si Eng Isong ay nagsabwatan, nagmanipula sa batas, at nagbayad sa pulisya upang gawing peke ang mga marka ng sugat sa katawan ng ama ni Kang Ho. At pagkatapos ay gumawa ng isang perpektong script para sa isang tahasang krimen. Sa kabila ng pagpipilit ni Eng Tae-soo na kumbinsihin ang hukom na itigil ang paglilitis. Dahil naniniwala siyang nawawalan na ng kontrol ang kanyang anak, nagpatuloy pa rin ang korte. Iminungkahi ni Kang Ho na alamin ang katotohanan sa isang hindi matatawarang paraan, DNA testing ng bata. Pagkatapos, marahang iginya ng kapitan ng bangka ang isang batang lalaki papasok sa gitna ng hukuman. Ang inosenteng mukha ng bata ay ikinagulat ni Eng Isong at Eng Tae-soo. Lumabas na noong gabing iyon, buong tapang na itinago ni Soo-hyun ang kanyang anak sa bangka at mag-isang tumalon sa dagat upang iligaw ang mga naghahanap. Ang mas nakakagulat, ang tunay na ama ng bata ay walang iba kundi si Eng Tae-soo, ang taong umiiyak ng husto kanina. Ngayon, pati ang kanyang karapatang sumagot ay nawala na. Sina Eng Isong at Eng Tae-soo ay parehong may kinalaman sa pagkamatay ni Soo-hyun. Pati na rin ang tangkang pagpatay sa mag-ina niya at ang malagim na pagkamatay ng kanyang ama noon. Sa ibaba, hindi na makaupo si Ginang Yaong-sun at tumayo, walang tigil na pumapalakpak para sa kanyang anak. Tumayo din ang buong nayon at pumalakpak. Unti-unti, walang sinuman ang makapagpigil sa umaapaw na pagmamalaki. Sa plataporma, umiti ng maliwanag si Kang Ho dahil sa sandaling ito, iisang tao lang ang nakikita niya, ang kanyang ina. Sa wakas, ang dalawang tusong aso, sina Tae-soo at Song, ay iginapos at kinalagkad palabas ng hukuman sa gitna ng sigaw para sa katarungan. Hindi rin nakaligtas si Hayaong sa pagkakakulong. Ngunit dahil sa kanyang pagsisisi at kooperasyon, 2 taong pagkakakulong lamang ang kanyang sentensya. Sa mga sumunod na araw, tila bumalik na sa normal ang buhay ng maliit na nayon. Ngayon ay isang espesyal na okasyon. Nagtipon-tipon ang lahat para ipagdiwang ang kaarawan ni Ginang Yaong-sun. Dahan-dahan siyang tumayo, umiti ng mahinahon, at nagbigay ng taos-pusong pasasalamat sa bawat isa. Ikinuwento niya na sa loob ng 35 taon mula nang tumapak siya sa nayong ito, kahit na may mga unos minsan, sa huli, ang taos-pusong pagmamahal ng lahat ang nagpanatili sa kanya. Sila ng kanyang anak ay walang anumang koneksyon sa sinuman
man, ngunit palaging tinatanggap ng buong puso. Ito ay mas mahalaga pa sa ginto para sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan niyang balikan ang kanyang buong buhay, kung saan naranasan na niya ang lahat ng emosyon para makasulat ng isang nobela na may daan-daang kabanata. Nang maagang nawala ang kanyang mga magulang, natuto siyang pahalagahan ang mabait niyang asawa sa kanyang tabi. Nang lisanin siya ng kanyang asawa, ibinuhos naman niya ang lahat ng kanyang pagmamahal sa kanyang kaisa-isang anak na lalaki. At nang magkasakit ang kanyang anak, doon niya napagtanto na ang halos buong buhay na dinanas niya ay isa ring napakahalagang bagay na hindi mapapalitan. At ngayon, habang papalapit na ang huling mga pahina ng kanyang buhay, bigla siyang nakakita ng kalinawan, ang mga taong nakapaligid sa kanya na naging malalapit na kaibigan ang magpapatuloy na pumuno sa puwang na iiwan niya. Nangako rin si Ginang Yaong Suon na kung sakaling mauna siyang pumunta sa kabilang mundo, maghihintay siya sa pintuan ng langit para sa buong grupo. Sa puntong ito, walang sinuman ang nakapagpigil sa pagluha. Alam nilang malapit na silang magpaalam sa isang ina, isang lola, isang kapitbahay na laging bukas palad at mabait. Inilabas ni Kang Ho ang birthday cake. Sa sandaling iyon, nagsimula na rin kumanta ang lahat ng Ki Happy Birthday. Inilagay niya ang cake sa mesa at sinabihan ang kanyang ina na maghiling muna bago hipan ang mga kandila. At ang tanging hiling at huling hiling ni Ginang Yaong Suon sa sandaling iyon ay wala nang iba kundi ang hiling na kung mayroon mang susunod na buhay. Hayaan siyang maging ina ulit ni Kang Ho dahil wala nang anumang bagay sa mundo ang magpapasaya sa kanya higit pa roon. Matapos ang birthday party, marahang ibinigay ni Ginang Yaong Suon ang family heirloom bilang huling tagubilin kay Miju. Ibinigay niya rito ang singsing na personal na isinuot ng kanyang biyenan sa kanyang daliri noon. Samantala, si Kang Ho, ibinigay niya kay Kang Ho ang singsing na ibinigay ng kanyang ina sa kanyang ama noong nakaraan. Isang simple ngunit mahalagang hiling ang nais niya higit sa lahat ng pagbati na maging masaya silang dalawa. Nang gabing iyon, nagpaalam si Kang Ho na matutulog sa tabi ng kanyang ina. Hiniling ng kanyang ina na kantahan ulit siya. Kaya't humiga siya sa tabi nito at umawit ng may bahagyang pumipiyok, ngunit punong-puno ng pag-ibig na boses. Sa tahimik na silid, mahina siyang bumulong, "Masaya na ako, anak," bago dahan-dahang ipikit ang kanyang mga mata at pumasok sa isang mahabang pagtulog na naghatid sa kanya sa ibang mundo. Kung saan patago pa rin siyang nagbabantay sa kanyang anak na parang hanging humahaplos, ngunit hindi kailanman lumalayo. Sa libing, dumalo ang buong maliit na nayon upang magbigay pugay sa mabait na babae na dating tahimik na nagpakasakit para sa maraming tao. Lumapit si Kang Ho at nagsindi ng insenso. Pagkatapos ay inawit niya ng may paninikip sa lalamunan ang kantang Ki I Am Very Happy, ang paboritong kanta ng kanyang ina. At ganoon na lamang, unti-unting sumabay ang iba pang tinig na bumubuo ng isang emosyonal na koro ng pamamaalam. Wala nang umiiyak ng malakas. Umawit sila ng may ngiti, tulad ng masaya at maliwanag na mukha na taglay ni Ginang Yaong Suon sa buong buhay niya. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Samsik si Hayaong nang may dala siyang walang katumbas na regalo, ilang bagong underwear na binili ng kanyang ina, ngunit hindi niya alam kung paano napunta sa kamay niya. Dinala niya iyon kay Hayaong na nagpatawa sa kanya ng malakas hanggang sa muntik na siyang masamid sa laway. Hindi rin niya nakalimutang magbigay ng pangako na kasing tamis ng asukal. Hihintayin niya si Hayaong hanggang makabalik ito. Para kay Kang Ho, opisyal na niyang isinantabi ang kanyang kinang sa karera ng prosecutor para bumalik at maging amo ng farm na maputik ang kamay. Ang mga larawan bilang souvenir sa loob ng bahay ay nananatiling buo, iisa lang ang kulang, ang larawan ng kasal nilang dalawa. Ngunit nakita nila ang isang bagay na mas mahalaga sa frame ng family photo, isang liham kamay mula sa kanyang ina. Kahit wala na siya, mananatili siya sa mga alaala sa tuwing kumakain, tumatawa o sa bawat hakbang. Humihingi siya ng paumanhin dahil minsan ay masyado siyang mahigpit at mapilit. Kung bibigyan siya ng pagkakataon na maging ina ulit, gusto lang niyang hayaan ang kanyang anak na gawin ang gusto nito at mabuhay ng malaya at masaya. Sa araw na iyon, hindi na umiyak si Kang Ho dahil isang mahalagang araw iyon, ang araw na nagpropose siya kay Miju. At bilang pagpupugay sa kanyang ama noon, nagdala siya ng isang biik para sa kanyang proposal. Ang proposal ay tapat at simple, tulad ng kanilang pag-ibig. Pinili nilang dalawa na mamuhay ng masaya hanggang sa huling bahagi ng kanilang buhay. Bukod sa luha ang pagmamahala ng mag-ina at pag-ibigan ng magkasintahan, may isa pang uri ng damdamin na nagdudulot ng panghihinayang at hindi makakalimutan ng mga tao. Ang pagmamalasakit sa kapwa isang bagay na simple, ngunit malalim na umiral sa isang mahirap ngunit mabait na nayon. Sige, dito nagtatapos ang pelikula. Kailangan ninyong gumugol ng 3 segundo. Mag-subscribe sa channel para suportahan kami. Salamat sa inyong panonood sa aming channel. Magkita-kita tayong muli sa susunod na pelikula.